Ang 5 taong gulang na batang ito ay nakapinta ng eksena ng pakikipagtalik ng matatanda, kaya ang kanyang ama ay labis na nagulat. Bigla siyang napagtanto na may tinatago sa kanya ang kanyang asawa. Sa oras na ito, nagtatago siya sa silid at lihim na tinatamasa ang mga lihim ng ibang mga magulang. Ilang oras bago ito, pumunta si Eugene sa nursery school upang lumahok sa isang aktibidad. Lahat ng mga mag-aaral ay narito maliban sa kanyang anak na babae. Kaya, pumunta si Eugene sa katabing silid upang hanapin ang bata. Sa huli, nakita niya ang kanyang anak na babae na may hawak na espada na nagtatago sa aparador. Nagmamadaling ipinaliwanag ng guro na ganito ang bata araw-araw. Hindi pinansin ni Eugene ang guro at pagkatapos niyang himukin ang kanyang anak na lumabas, direkta niyang tinanong kung ano ang nangyayari sa kanyang anak sa paaralan. Pakiramdam ng guro ay tila nagiging malungkot ang bata kamakailan, kaya tinanong niya si Eugene kung may nangyaring masama sa kanilang pamilya. Agad na sumagot si Eugene at sinisi ang paaralan. Saglit na natigilan ang guro sa masasamang salita ni Eugene. Sa pagkakataong ito, naghanda ang paaralan ng isang dula para sa araw ng mga bata. Ang mga magulang na mayayaman ay lubos na natuwa nang marinig ito, ngunit mayroon lamang isang pangunahing karakter. Ang mga mayayaman ay naniniwala na ang kanilang anak ang pinakaangkop na tao. Upang maging patas, nagpasya ang paaralan na magdaos ng audition. Upang maging bida sa dula ang kanyang anak habang wala ang kanyang kapitbahay. Lihim na binuksan ni Eugene ang pakete sa pintuan ng kalaban. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang gunting at pinunit ang damit na isusuot ng kanyang anak na babae sa pagtatanghal. Ang mga materyales ng mga batang nag-audition ay mabilis na naipon. Seryosong binasa ng mga hurado ang impormasyon ng bawat tao. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Miho ang profile ni Eugene at biglang dumilim ang kanyang mukha. Inakala ng lahat na nakakita siya ng kakilala, ngunit hindi inaasahan, dalawang kakaibang salita lang ang binigkas ni Miho. Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Pagkatapos, agad na pumasok si Miho sa banyo. Inalala ang mga pangyayari sa nakaraan at hindi mapigilang umiyak ng malakas. Marahil dahil walang damit na maisuot, umiyak ng 7 beses ang anak ng kapitbahay sa audition. Ngunit maliban sa nag-aalalang ina, masaya ang ibang mga magulang. Gaya ng inaasahan, ang anak ni Eugene ay matagumpay na naging bida sa dula. Upang magyabang sa harap ng ibang mga magulang, inanyayahan sila ni Eugene sa isang high-end na swimming pool para sa isang selebrasyon. Kasabay nito, maaari din nilang pag-usapan kung paano makikipagtulungan ang ibang mga bata sa kanyang anak. Sinadya pa niyang imbitahan ang kanyang kapitbahay na sumama. Siyempre, nagalit si Nayon at nagdahilan upang tumanggi. Hindi inaasahan, isang mahirap na babae na nagngangalang Jihi ang lumapit. Lumapit siya upang manuyo at ipinahayag ang kanyang pagnanais na dumalo sa party. Walang pag-aalinlangan, agad na pumayag si Eugene. Ang anak ni Jihi ay magaling sana sa pagkanta, ngunit dahil sikat na influencer si Miho, mukhang kailangan niyang gumamit ng panlilinlang sa pagkakataong ito. Sabi mo kanina, allergic siya sa money, di ba? Nang magsimula ang party, ang mga mayayaman ay agad na inutusan ang kanilang mga katulong na mag-order ng pagkain para sa mga bata. Ngunit sinadya niyang mag-order ng fried chicken na may peanut sauce. Agad na naakit ang anak ni Eugene sa manok na ito. Si Rina naman sa tabi ay kinunan ang buong pangyayari at si Eugene. Nakaupo lang doon at tinitingnan ang kanyang mga litrato online. Kahit na tinawag siya ng kanyang anak na kumain, parang hindi siya narinig. Biglang napansin ni Eugene ang isang pamilyar na pangalan na nag-follow sa kanyang Instagram. Biglang sumagi sa isip niya ang mga masakit na alaala. Pagkatapos kumain ng mani, mabilis na nag-react ang kanyang anak at umubo ng walang tigil. Tumakbo si Eugene nang marinig ang ingay. Nang makita niya na kumain ang kanyang anak ng fried chicken na may peanut sauce, galit na galit niyang tinanong kung sino ang nag-order nito. Nagpanggap si Jaya na inosente at sinabing hindi niya alam na allergic ang bata. Dali-daling dinala ni Eugene ang kanyang anak sa ospital. Hindi niya inaasahan na pagkatapos nitong dumighay, agad itong bumalik sa normal, ngunit hindi. Sinabi ni Eugene na malubha ang allergy ni Jaehyun sa mani, kaya mukhang mamamaga ang lalamunan ng bata. Natakot si Eugene na malaman nila, kaya mabilis niyang dinala si Jaehyun palayo sa party. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon si Jaehyun. Mabilis na lumabas ang resulta ng audition ng mga bata, ngunit hiniling ng supervisor kay Miho na agad na tawagan ang mga magulang upang ipaalam. Walang magawa, kinakabahan siyang tumawag kay Eugene. Agad na nakilala ni Eugene ang boses ng kausap. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang salita, napansin niya na umuwi ang kanyang asawa. Kaya, binalaan niya si Miho na huwag nang tumawag pa at kung may kailangan siyang sabihin, magkita na lang sila. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis siyang binabaan ng telepono. Dahil din sa tawag na ito, kinabahan si Miho. Pinauna na niyang pawisan ng todo. Hindi pa sila nagkakausap ng maayos nang biglang inabot ni Eugene kay Miho ang isang kahon ng regalo. Pagkatapos ay nagdahilan siyang may gagawin at umalis ng nagmamadali. Nang makapasok sa kotse, tinanggal niya ang kanyang kalmadong maskara at huminga ng malalim sa takot. Ang kanyang mga mata ay umiiwas at ang kanyang katawan ay nanginginig. Nang buksan ni Miho ang kahon, nakita niya ang malaking halaga ng pera. Agad siyang humabol, ngunit nakita niya na nakaalis na si Eugene. Kaya, nagmamadali siyang sumakay ng taxi upang pumunta sa gusali kung saan siya nakatira. Gayunpaman, hindi niya alam ang eksaktong address ni Eugene, kaya nagpadala siya ng mensahe na nasa ibaba siya. Nang mabasa ni Eugene ang mensahe, lubos siyang natakot. Dali-dali siyang tumakbo sa balkonahe para tingnan. Nakita niya si Miho at kasabay nito, nakita rin
rin niya ang paparating na mga magulang na mayayaman. Sobrang kinabahan si Eugene. Upang hindi siya makita, nagpadala siya ng mensahe kay Miho na magkita sila sa ika-negatibo 1-0 palapag. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, sinabi niyang magpunta sila agad sa isang coffee shop. Hindi niya inaasahan na dumating na ang grupo ng mga magulang na mayayaman sa harap ng elevator. Nakita ni Eugene na umaakyat ang elevator at alam niyang posibleng sila iyon. Kaya, iniwan niya si Miho at dumiretso sa kanyang bahay. Kasabay nito, dumating ang elevator sa ika-negatibo 1-0 palapag. Binuksan ni Eugene ang pinto, umasok sa bahay, at isinara ito ng malakas. Ngunit pinigilan siya ni Miho. Wala siyang magawa kundi hilahin siya papasok. Anong ginagawa mo? Mahal, umuwi ka na ba? Bigyan mo ako ng baby wash, ubus na ito. Sandali, huwag kang aalis. Eugene, anong ginagawa mo? Eugene, hindi mo ba ako naririnig? Hindi mo ba naririnig na tinawag kita ng maraming beses? Wala ka bang magagawa nang wala ako? Napakagulo dito, kaya naglilinis ako. May dumating ba sa bahay? Sino pa ba ang pupunta dito sa oras na ito? Mga mommy lang iyon, bubuksan ko ang pinto. Tapusin mo na ang pagligo ng mga bata, ha? Pagkatapos paalisin ni Eugene ang kanyang asawa, sinabi ni Miho na magbabayad siya at aalis na agad. Ngunit hinila siya ni Eugene at nakiusap kay Miho na huwag lumabas. Bakit ang tagal mo? Hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon. Paumanhin, ngunit magkita na lang tayo sa ibang pagkakataon. Gusto pa rin ni Nayon na tanungin pa si Eugene tungkol sa kanyang ugali. Pinigilan siya ni Chill nga, aalis na lang ba tayo ng ganito? Sinabi niya na masama ang pakiramdam niya. Anong magagawa natin? Ngayon ay may programang araw ng mga bata sa nursery school at masayang nanood ang mga magulang sa ibaba. Isang maliit na batang babae ang humawak sa wand at iniabot ito kay Jaehyun. Ngunit parang may biglang naalala ang bata at umupo sa lupa sa takot. Sumisigaw ng paulit-ulit na, "Huwag mo akong saktan." Nagulat ang mga magulang sa ibaba at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Naramdaman ni Eugene na may mali at dali-daling tumakbo sa entablado upang tingnan ang kanyang anak na babae. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina, sumigaw si Jaehyun ng "Huwag mo akong saktan." Nagpakita muli ng gulat na tingin ang mga magulang sa ibaba. Alam ni Eugene na lahat ay nakatingin sa kanya ngayon. Mabilis niyang niyakap si Jaehyun dahil sa takot na baka may masabi pa ito. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang anak palayo sa entablado. Dinala ni Gia ang kanyang anak upang aliwin si Han, ngunit hindi niya inaasahan na ibibintang ni Eugene ang lahat sa kanya. Kapag lubos na nakatuon ang isip ni Soyun, medyo malakas ang kanyang mga galaw. Ginagamit niya ang wand upang paluin si Jaehyun, ngunit ito ay isang aksidente lamang. Maraming tao ang pumunta upang makinig sa drama. Pagkarinig nito, agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Ji. Sa sandaling ito, biglang ipinatong ni Eugene ang kanyang kamay sa balikat nito, nagpapanggap na mabait at sinabing huwag na lang itong isipin. Nagalit si Ji dahil sa maling paratang. Nang makita niyang aalis na si Eugene, agad niya itong sinundan upang liwanagin ang sitwasyon. Ang magic wand ay hindi man lang dumampi kay Jaehyun. Agad na binaluktot ni Eugene ang katotohanan, sinabing inakala niyang humingi ng paumanhin si Jae, ngunit tila nagkamali siya. Ang mga salita niya ay nagpatawa kay Jae sa galit. Maliwanag na hindi niya kayang makipagdebate kay Eugene. Sa halip, inatake pa siya ni Eugene gamit ang mga salita. Nang makita niyang aalis na ito pagkatapos niyang mangutya, mabilis na hinila ni Jae si Eugene. Kahit na mahirap sila, hindi niya hahayaang mapintasan ang kanyang anak. Nagpaliwanag si Jae ng gusto na hindi man lang nadampian ni Soyun si Jaehyun at may TV sa auditorium. Gusto niyang gamitin ito upang harapin si Eugene. Ito ba ang tamang oras upang maghanap kung sino ang tama at sino ang mali? Hindi mo ba nakikita na nanginginig sa takot ang mga bata? Bakit mo binabago ang paksa? Natatakot ka bang malantad ang iyong kasinungalingan? Tignan mo ang batang ito, pinagpapawisan. Ang kaganapan ngayon ay para sa mga bata. Ano sa tingin mo ang makikita nila sa eksenang ito? Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya, naiwang puno ng galit si Ri. Sa elevator ng apartment, hindi pa rin maintindihan ng asawa ang ginawa ng kanyang anak. Agad na napansin ni Eugene na may TV sa elevator. Kaya, dali-dali siyang sumali sa usapan ng mag-ama. Pagkatapos umuwi, upang aliwin ang kanyang anak, umupo si Eugene at nagpinta kasama niya. Ngunit pagkatapos niyang magpinta ng puno, biglang tumunog ang kanyang telepono. Habang nagtatago si Eugene sa silid at sinasagot ang tawag, tinapos ni Jaehyun ang pagpipinta ng mag-isa. Nang makita ito ng asawa, agad siyang natigilan dahil ang kanyang anak na babae. Nakapinta ng eksena ng isang babae at isang matandang lalaki na nagtatali. Agad siyang napagtanto na posibleng niloloko siya ni Eugene. Sa gabi, lihim na isinaksak ni Eugene ang isang EXP sa computer. Sa loob nito ay mga file na nakatago sa ilalim ng pangalan ng mga magulang. Ito ang mga lihim na nakalap niya sa bawat isa sa kanila. Nilagyan ni Eugene ng password ang bawat file. Pagkatapos panoorin ang video, hindi niya mapigilang tumawa. Kinaumagahan, pumunta si Jae sa kindergarten upang hanapin ang principal. Umaasa na makamit ang katarungan para sa kanyang anak na babae. Dahil sa elitistang paaralan na ito, mahalaga ang reputasyon. Ngunit pinayuhan ng principal si Jae na huwag na itong ipagpatuloy. Dahil hindi niya kayang makipag-usap kay Eugene, galit na umalis si Jae sa nursery school at nagkataon na nakasalubong niya si Naeun. Agad na ipinakita ni Jae ang video ng insidente sa entablado kay Naeun. Kaya, nang hapong iyon, ibinahagi ni Nayaong ang katotohanan sa dalawa pang mayayamang magulang na naghihinuha na posibleng inabuso ni Eugene ang bata. Nagkataon na dumating din si Eugene sa coffee shop at narinig ang kanilang usapan. Lumapit siya at binalaan si Nayaong na huwag makialam sa mga bagay na hindi niya saklaw o kung hindi, magbabayad siya ng mahal. Mabilis na tumahimik ang usapan
na ito. Isang linggo pagkatapos, habang nag-scroll si Miho sa Instagram, nagkataon na nakakita siya ng larawan ng anak ni Eugene na may sugat sa binti. Naalala niya ang araw na nadapa ang bata sa kanyang kumpanya. Agad na sumakay si Miho ng taxi papunta sa apartment ni Eugene. Dala ang isang cake upang humingi ng tawad. Ngunit walang sumasagot sa kanyang tawag. Biglang nakita ni Miho na nag-post si Eugene ng isang bagong status na nagsasabing mag-asawa lang silang dalawa sa bahay ngayon at ang mga bata ay nag-overnight camping. Nakita ni Miho na may ilaw sa itaas na palapag, kaya dinala niya ang cake doon. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-doorbell, walang nagbukas. Nang akala ni Miho na walang tao sa bahay at aalis na siya, biglang binuksan ni Eugene ang pinto sa gulat at agad na sinira ang cake sa tabi niya. Sinabi ni Miho na dinala niya ang cake upang humingi ng tawad sa kanyang anak at walang kinalaman ito sa kanilang nakaraang sama ng loob. Hindi inaasahan, galit na pinalayas ni Eugene si Miho at nagsalita siya ng may malalim na kahulugan, ang pagkatao mo ay nakakasuklam. Ito ay dahil lang sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, gusto kitang patayin. Pagkatapos ay galit na isinara niya ang pinto. Anong lihim ang tinatago ng dalawang ito? Paulit-ulit na kumatok si Miho sa pinto, gustong magpaliwanag, ngunit si Eugene ay nakapikit at nagtatago sa silid. Pagkatapos bumaba ni Miho, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Eugene. Akala niya ay tumawag ito upang humingi ng paumanhin, ngunit hindi niya inaasahan na hihingi ito ng tulong. Tulungan mo ako. Alam mo ba ang password para sa Biz? May nangyayari bang masama? Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad siyang binabaan ng telepono. Nang tumawag si Miho, hindi na ito makontak. Nagagalit pa rin si Miho kaya tumalikod siya at umalis. Hindi niya inaasahan pagkalipas ng ilang sandali. Biglang lumitaw si Eugene sa bintana ng gusali. Walang tigil na umaagos ang dugo, nakabaliktad ang ulo at lumuluha. Ibinigay ni Miho ang 3 ood na nakuha niya sa klase ng biology sa kanyang ate. Kailangan mo rin ba ito? Bakit ko kailangan? Bakit kailangan mo? At saka, hindi ba ikaw ang nagsabi na kunin ko ito? Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente, ako rin. Anong oras na? Nagbibiro ka pa? Araw-araw, kapag umuuwi ang dalawang magkapatid, lihim silang nanonood ng porno. Nang marinig nila ang tawag ng kanilang ina para sa hapunan, nagmamadali silang patayin ang computer. Pagkatapos ay inilagay nila ang lahat ng 3 ood sa mesa sa kanilang bag dahil nagmamadali sila na pumunta sa hapunan. Hindi nila na zipper ang bag at dali-dali silang bumaba. Ito ay isang magulong pamilya. Ang ina ni Miho at ang ama ni Eugene ay nagpakasal. Ang dalawang taong walang kaugnayan sa dugo ay naging magkapatid. Pagkatapos ng seremonya, umalis ang lahat sa simbahan, ngunit naglaro ang dalawang magkapatid sa hagdan. Sa sandaling ito, nadulas si Miho at nahulog. Nang makita ito ng kanyang ina, dali-dali siyang tumakbo pababa upang tingnan. Nang makita niyang nasugatan si Miho, agad siyang sumigaw, "Eugene, sinabi ko na sa inyo na huwag kayong magtulakan, di ba? Dahil sa iyo, nahulog si Miho." Biglang nagalit ang karaniwang mabait na stepmother. Natakot si Eugene at hindi alam ang gagawin. Nang makita ng mga taong dumadaan na hindi makatayo si Miho, sinabi nila sa stepdad na kargahin siya. Ngunit nag-alinlangan ito. Tiniis ni Miho ang sakit at sinabing okay lang siya. Nang makita iyon, umupo ang stepdad. Nakiusap siya sa kapitbahay na tulungan siyang buhatin si Miho sa kanyang likod. Ngunit ang eksenang ito ay pinag-usapan at naabot ang tainga ng ina. Dahil itinulak siya ng kanyang ate, ayaw ni Miho na umupo sa tabi ni Eugene. Ngunit sa mata ng ina, ang ginawa ng kanyang anak na babae ay parang sinasadya niyang umupo sa tabi ng kanyang stepdad. Hindi ka naman nasugatan, bakit ka nag-inarte? Hindi naintindihan ni Miho ang ibig sabihin ng kanyang ina at nagpout lang siya at tumingin sa kanyang ate. Nang maghahanda na ang dalawang magkapatid na pumunta sa paaralan, biglang tinawag si Miho ng kanyang ina. Tinaplos niya ang buhok nito at sinabing ang mahabang buhok. Ngunit sinabi ni Miho sa kanyang ina na ayaw niya. Gayunpaman, ginamit niya ang dahilan na makakaapekto ito sa kanyang pag-aaral at pinilit niyang putulin ang buhok ng kanyang anak. Galit na nagtanong si Miho, "Ma, bakit hindi mo pinipilit ang ate ko na gawin iyon?" Hindi niya inaasahan na maseryoso siyang pagsasabihan nito. Pareho ba kayo? Labis na nasaktan si Eugene sa sinabi ng kanyang stepmother. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutan na idiin, ang anak ko ay hindi dapat bigin ang kanyang ina, di ba? Nang gabing iyon, pagkatapos magpagupit ni Miho, nagtago siya sa ilalim ng kumot at umiyak ng malakas. Maliwanag na siya ang tunay na anak ng kanyang ina. Ngunit sa tingin ni Miho, palaging pinapabora nito si Eugene at pinilit pa siyang putulin ang kanyang paboritong mahabang buhok. Sa sandaling ito, nagsimulang umusbong ang binhi ng pagkamuhi sa kanyang puso. Habang umiiyak si Miho, biglang pumasok si Eugene. Nang makita niya ang kanyang kapatid na babae na labis na nasasaktan, agad niya itong niyakap. "Huwag ka nang umiyak, tutubo din naman ulit ang buhok mo." Masakit na tinanong ni Miho ang kanyang ate, "Bakit ganito lang ang pagtrato ni mama sa akin?" Nang makita ni Eugene na inosente ang kanyang kapatid at hindi naiintindihan ang mga salita ng kanilang ina, nasaktan siya. Tinanong ni Eugene si Miho, "Hindi mo ba nakikita na nagsiselo si mama sa iyo?" Natigilan si Miho nang marinig ito. Normal lang na magselos siya sa kanyang ate. Ngunit bakit magsiselos ang kanyang sariling ina sa kanya? Kaya, ikinuwento ni Eugene kay Miho ang kwento ni Snow White. Sa orihinal, ang Reyna ay ang tunay na ina. Ngunit dahil sa inggit kay Snow White, gusto niya itong patayin. Nagulat si Miho. Inakala niya na sa mundong ito, walang ina na nagsiselo sa kanyang anak na babae. Nang marinig ni Miho ang mga salita ni Eugene na ayaw niyang marinig, galit na pinalayas niya ang kanyang ate sa
sa silid. Malinaw na hindi nagkasundo ang dalawa sa sandaling ito. Dahil galit pa rin kay Eugene, naghiwalay sila nang pumunta sa paaralan. Nang magpapalit na si Miho ng sapatos, muntik na siyang madulas dahil nasugatan ang kanyang paa. Hindi napigilan ni Eugene na tumakbo agad upang tulungan siya. Galit na itinulak siya ni Miho, ngunit dahil dito, siya mismo ang bumagsak sa sahig. Ang 3 uod sa kanyang bag ay nahulog. Agad na pinaligiran siya ng guro at ng kanyang mga kaklase. Hoy, ano yan? Agad na ipinatawag ng paaralan ang mga magulang. Sinisi ng advisor ang ina ni Miho sa hindi pagtuturo ng maayos sa kanyang anak na babae. Hindi niya inaasahan na ibibintang nito ang lahat ng kasalanan kay Eugene. Upang protektahan ang dangal ng kanyang anak, gumawa pa siya ng mga chismis tungkol sa ina nito. Hindi niya inaasahan na narinig ni Eugene ang lahat. Sa harap ng tanong niya, walang pagbabago sa mukha ng ina. Sinabi niyang kung ikaw lang, sige, pero bakit mo pa kailangang gawaan ng kwento ang tungkol sa sarili kong ina? Sa sobrang hiya, nagalit si Eugene. Sinabi niya na kinuha ni Miho ang 3 uod sa klase ng biology. Siyempre, hindi aaminin ni Miho na inakusahan siya ng kanyang ate. Nang makita niya na nasa likod niya ang kanyang ina, nagsimula siyang sumagot. Kahit na kinuha niya, ibinigay niya ang lahat kay Eugene. Wala sa dalawa ang sumuko. Nang makita ito ng advisor, agad siyang pumagitna. Sa sandaling ito, lalong lumala ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkapatid. Pauwi galing sa paaralan, gusto ni Miho na linawin ang hindi pagkakaintindihan. Hinila niya si Eugene at tinanong kung bakit siya nagsinungaling. Galit si Eugene, gusto pa rin niyang isisi lahat ng responsibilidad kay Miho. Inamin ni Miho na medyo masakit magsalita ang kanyang nanay at tinanong si Eugene kung naiinggit ba siya sa nanay niya. Mula pagkabata, walang nanay si Eugene at malapit na siyang maiyak. Nagsimula na naman mag-away ang dalawang magkapatid. Nang marinig niyang sinasabihan ng kanyang ate ang nanay niya, nagsimula na ring insultuhin ni Miho ang sarili niyang nanay. Napikon si Eugene at hindi na nakapagpigil, lumapit siya para makipag-away. Hindi inaasahang naitulak siya ni Miho at nagkataon na tumama ang kanyang mukha sa isang matalim na bato. Tuluyang nasira ang relasyon nilang dalawa. Kahit palumuhod si Miho at humingi ng tawad, hindi na maibabalik ang magandang mukha ni Eugene. Sa harap ng kanyang tatay, pinapakita ng madrasta na inaaliw niya si Eugene, pero nang umalis ito, agad siyang tinulak at sinaway. Sige na, tumigil ka na. Pagkasabi nito, agad siyang bumaling para tulungan si Miho na tumayo at yakapin ito para aliwin. Lahat ay nangyari sa harap ni Eugene, kaya mas lalo siyang namuhi kay Miho. Dahan-dahang inalis ni Eugene ang benda sa kanyang mukha, tinitigan ang pangit na peklat at naalala ang mga ginawa ng mag-ina sa kanya. Agad na sumugod si Eugene sa likod ni Miho. Walang pag-aalinlangang itinulak ni Miho si Eugene sa gitna ng kalsada. Kinabukasan, nakita ni Miho ang post na idinikit ng kanyang ate sa bulletin board ng paaralan. Isinisi ni Eugene ang pagnanakaw ng 3 high-end na sapatos kay Miho at hiniling na humingi ito ng tawad sa kanya sa harap ng lahat. Kung hindi, tatapusin niya ang sarili niya para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Nang makitang ginagamit ng kanyang ate ang buhay nito bilang panakot, labis na natakot si Miho. Buong kabaliwan siyang naghanap sa lahat ng dako at sa huli ay natagpuan si Eugene sa rooftop. Kahit na walang tigil sa paghingi ng tawad si Miho at inako pa ang lahat ng kasalanan, ayaw pa rin magpatawad ni Eugene. Nang handa na siyang tumalon, biglang sumugod ang guro at sumigaw. Nagulat si Eugene, nadulas ang kanyang paa at nahulog. Sa kabilang banda, pagkatapos buhatin ng amain si Miho, walang tigil ang pagkalat ng chismis ng mga kapitbahay tungkol sa relasyon nilang dalawa. Hindi na kinaya ng tatay ni Eugene, kaya uminom siya ng lason. Simula noon, tuluyang nagkawatak-watak ang masayang pamilya. Inisip ng nanay na, ang tingin ng ina kay Miho ay siyang dahilan ng kanyang pagkabigo sa kasal. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Para sa akin, ikaw ay isang kriminal. Pagkatapos noon, lumipat sila ng bahay. Sa loob ng 18 taon, hindi na muling nagkita ang magkapatid hanggang sa araw na iyon. Ngunit bago pa man sila magkausap, misteryosong pumanaw si Eugene. Ang kanyang asawa ay malubhang nasugatan at wala pa ring malay sa ospital. Agad na nagsimula ang burol ni Eugene. Dumalo si Miho bilang kaisa-isang kamag-ana. Dumating din para makiramay ang mga magulang ng mga mayayamang kaibigan ni Eugene. Habang ginaganap ang seremonya, nagkunwari silang umiiyak at nagluluksa dahil hawak ni Eugene ang kanilang mga sikreto. Mahirap na sa edad ng lolo, kaya ipinagkatiwala niya kay Miho ang pag-aalaga sa kanyang anak na si Eugene. Ngunit halatang hindi gusto ni Miho ang kanyang half-sister at muntik pa siyang mawala ng trabaho dahil sa gulo ni Eugene. Habang nalilito si Miho kung anong gagawin, bigla siyang nakatanggap ng balita na nawawala ang mga bata. Nagmamadali siyang pumunta sa eksena at nakita niya ang lolo at ang yaya na nagsisihan na walang intensyong hanapin ang mga bata. Ang tanging ebidensya na ibinigay ng pulisya ay ang mga footage mula sa elevator. Habang lumilipas ang oras, nag-aalala si Miho na baka mapahamak ang dalawang bata na kakamatay lang ng kanilang ina. Kaya, nagdesisyon siyang lumabas at mag-isa na maghanap. Buti na lang at nakita niya si Jang Eun-keo. Pagkatapos marinig na nawawala ang mga bata, agad niyang tinipon ang mga miyembro ng mommy group at magkasamang nag-post ng anunsyo para hanapin ang mga bata. Kasabay nito, hinikayat niya ang lahat na maghanap. Sa mismong oras na iyon, may isang nanay na nakadiskubre na ang wishing tree na itinanim ng mga bata bilang pag-alala kay Eugene ay binunot. Mukhang mayroong taong may matinding galit kaya nagawa ang ganoong bagay. Dahil dito, mas lalong nag-alala si Miho para sa dalawang bata. Sa sandaling iyon, nakasakay ang dalawang bata sa bus. Hindi rin nila alam kung saan sila dadalhin. Mabilis na nakatanggap ng balita ang grupo ng mga
mayayaman na may nakakita sa mga bata sa bus. Biglang naalala ni Miho na alam ng dalawang bata na laging sinasakyan niya ang bus number 700 at 4 na pauwi, kaya malaki ang posibilidad na sumakay sila sa bus na iyon para hanapin siya. Agad na tumakbo si Miho sa dulo ng bus. Tama nga siya, nandoon ang dalawang kaawa-awang bata. Nang makita nila si Miho, agad silang yumakap sa kanya. Sa harap ng dalawang kawawang bata, hindi alam ni Miho ang gagawin. Nang malaman niyang umalis sila ng bahay para hanapin siya, hindi na niya sila kayang iwanan. Pagkatapos niyang ihatid ang mga bata sa bahay, agad siyang nagbigay ng update sa grupo ng mga magulang. Si Jang Eun-keong ay nakahiga sa bisig ng kanyang batang kasintahan. Samantala, ang mga bata ay naglalaro sa bahay ng kapitbahay na sina Eun. Sa kabilang banda, may sumisira sa kung anong bagay. Mamatay ka na, mamatay ka na, mamatay ka na, mamatay ka na. Iyon ang wishing board sa puno na itinanim ng mga bata para sa kanilang nanay. Sa kabilang banda, si Jae ay maihawak na papel ng pagbati at dahan-dahang lumapit sa bintana. Nakita siyang pinunit ang papel. Ito ay simula pa lang sa pagpasok ni Miho sa mundo ng mga mayayaman. Nagsimula ng ayusin ni Miho ang mga naiwang gamit ni Eugene. Sa oras na ito, nalaman niya na itinago pa rin ng kanyang ate ang kanilang mga litrato noong bata pa sila. Naalala niya ang sinabi ng kanyang nanay na ilang taon na ang nakakaraan, ilang beses na siyang sinubukan hanapin ni Eugene. Mas lalong nasaktan si Miho. Dahil sa pagmamahal nilang magkapatid, nagdesisyon siyang alagaan ng mabuti ang pamilya ni Eugene. Nang matapos si Miho sa paglilinis, bigla siyang nakatanggap ng anonymous na text message. Mamayang 11 oras sa parking lot ng 3rd floor. Sa Ariachi, nagtipon ang mga mayayamang Koreana. Pagkatapos nilang kumain, nagsimula na ang kanilang laro. Sabay-sabay na kinuha ng lahat ang kanilang mga telepono at nagpadala ng text message sa kanilang mga asawa. Humihingi ng mamahaling bag ang asawa na pinakamabagal mag-reply ang siyang magbabayad sa hapunan. Nang banggitin ang larong ito, puno ng kumpiyansa si Jang Eun-keong dahil mayroon siyang pera at kapangyarihan. Ang kanyang asawa na mas bata sa kanya ng 15 taon ay sumusunod lang sa kanyang mga utos. Gaya ng inaasahan ni Jang Eun-keong, tinanong siya ng asawa niya, "Anong gagawin mo?" At sumagot naman siya, "Siyempre, pwede." Habang humahanga ang lahat, sina Eong naman ay hindi pa rin nagre-reply ang kanyang asawa, kaya labis siyang nagalit. Hinarap niya si Jang Eun-keong at tinukso, "Sa tingin mo, pag-ibig ba yan? Bakit hindi? Kahit anong mangyari, ikaw ang magbabayad sa tanghalian ngayon." Ang sinabi ni Jang Eun-keong ay nagpatahimik kay Naeong dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nagre-reply ang asawa nito. Sigurado ng talo si Naeong. Nang maghanda na ang lahat na umalis, biglang tumunog ang telepono ni Naeong. Nang makita niya ang mensahe mula sa kanyang asawa, otomatikong gumuhit ang ngiti sa kanyang labi at sinabi sa manager ng brand, "Pwedeng kunin ng asawa ko pagkatapos niyang magtrabaho." Sa huli, mas praktikal pa rin ang bilhin agad kaysa sa mga pangako ng iba. Ang ginawa ng kanyang asawa ay nakatulong kay Naeong na mabawi ang kaunti sa kanyang dignidad. Isinuot niya ang kanyang salamin at umalis na mayabang. Ngunit matagal siyang naghintay at hindi pa rin umuwi ang kanyang asawa. Wala man lang itong ipinadalang text message. Tila nag-aabang ang mga kaibigan ni Naeong sa kakatawanan niya. Galit siyang pumasok sa dressing room. Kinuha ang bag na hindi pa niya naipagmamalaki at kinuhanan ng litrato para i-post online. Nagpanggap siya na bagong bili lang iyon ng kanyang asawa. Ang kanyang peking masayang kasal ay nakakuha ng maraming likes at comments. Mukhang ito lang ang makakapagbigay kasiyahan sa kanya. Pagdating ng gabi, pagka-uwi ng kanyang asawa, dali-dali itong pumasok sa banyo at hindi man lang nagpaliwanag kay Naeong. Agad siyang naghinala, dinampot niya ang kanyang damit na nasa sahig para amuyin. Pagkatapos maligo, balak sanang lumabas ng asawa niya para kausapin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na galit na pinunit ni Naeong ang kanyang damit. Tuluyan siyang gumuho sa pag-iisip na nagtataksil ang kanyang asawa. Bago pa man makareact ang asawa niya, galit na pumasok si Naeong sa kusina at kumuha ng kutsilyo para saksakin siya. Hindi madaling nakontrol ng asawa niya si Naeong, pero tumakbo naman siya sa kwarto at binasag ang kanilang wedding photo. Lungkot at kawalan ng pag-asa ang naramdaman ni Naeong, kaya mag-isa siyang uminom hanggang gabi. Nang kumalma na siya, inilabas ng kanyang asawa ang regalo na inihanda niya. Nang makita niya na hindi pa rin siya pinapatawad ni Naeong, siya mismo ang nagsinuot ng bracelet at nagpaliwanag na ang bag na gusto niya ay hindi available, kaya bumili na lang siya ng bracelet bilang kapalit. Siguro masyadong marami ang inispray na pabango ng staff, kaya hindi sinasadyang naamoy mo sa akin. Paumanhin, nakalimutan ko kasing mag-spray ng deodorant. Sa wakas, narinig din niya ang paliwanag ng kanyang asawa. Kaagad na napaiyak ang lalaki dahil sa pagdadalamhati. Akala niya ay tapos na ang lahat. Hindi niya inaasahan na nang ihatid niya ang kanyang anak sa klase, nakita ni Naeong nasuot ng guro ang isang bracelet na kamukha ng kanya. Naghinala si Naeong, ngunit dahil maraming ibang magulang doon, pinigilan niya ang kanyang emosyon. Umikot siya at tinawagan ang kanyang asawa para kumpirmahin. Gayunpaman, hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Mas lalong nainis si Naeong. Nagdesisyon siyang iwanan ang kanyang anak kay Jang Eun-keong at naghanda na magmaneho para kausapin ang kanyang asawa. Paglabas niya sa parking lot, nakita niya ang magandang guro na suot ang parehong bracelet at kausap sa telepono. Bigla siyang nawala ng kontrol, ang dumi, "Mamatay ka na." Pagkatapos niyang magsalita, agad niyang tinapak ang gas at pinaharurot ang kotse patungo sa guro. Buti na lang at hindi siya magaling magmaneho, kaya hindi niya ito nasagasaan. Sa halip ay siya pa ang nasugatan.
Sa gabi, nagtipon-tipon ang mga magulang. Si Naeong, nakakagaling lang sa aksidente, ay pilit na dumalo. Sa kanyang sakit, hindi sinasadyang nalasing siya. Nang makita ng kanyang asawa na hindi siya okay, sinabi niya na bawasan ang pag-inom. Nang makita siyang lumalapit para alagaan siya, mas lalo pang uminom si Naeong sa sobrang sakit. Biglang lumingon ang isang magulang at binati ang kanyang asawa, at hindi sinasadyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Alisin mo ang maruming kamay na iyan. Para hindi sila mapahiya sa harap ng lahat, agad na inilabas ng asawa niya si Naeong. Nag-away silang dalawa sa banyo. Anong naramdaman mo nang hawakan ka niya? Nagustuhan mo ba o naseksihan ka? Baliw ka na talaga. Baliw ka. Gaano katagal ko pa ba kailangang tiisin ka? Sabihin mo sa akin. Sige na, sabihin mo na. Pagod na ako sa pagiging selosa mo. Bakit mo ginagawang kasalanan ko? Hindi ba't ginagawa ko to para sa'yo? Tama na. Nasaksihan ni Miho ang buong pag-uusap nila. Pag-uwi niya, nakita niya sa mesa ang ilang litrato ng pagtatalik. Aksidenteng nakita ng kanyang kasamahan ang mga ito nang bumisita siya para alagaan ang mga bata. Nang buksan ito ni Miho, nalaman niyang ang nasa loob ay mga litrato ng asawa ni Naeong. Ang isa pang litrato ay nagpapakita lang ng kamay ng babae. Gayunpaman, ang bracelet na suot niya ay pamilyar kay Miho. Dahil si Eugene ay mayroon ding ganoong bracelet. Sa puntong ito, nagulat si Miho. Sino sa pagitan ni Naeong at ng kanyang asawa ang nagsisinungaling? Bukod pa rito, anong sikreto ang mayroon si Eugene sa kanilang dalawa? Pagka-uwi, naligo ng malamig na tubig ang asawa ni Naeong para kumalma. Mas lalong naisip ni Naeong na sobra ang ginawa niya kaninang umaga at nagsimulang magsisi. Pagkatapos maligo, agad na humiga ang asawa niya para matulog. Patawad, hindi ka naman galit, di ba? Dahil hindi siya pinapansin ng kanyang asawa, patuloy na nag-arte si Naeong na parang bata. Pagkatapos, mahigpit niyang niyakap ang kanyang asawa. Ang preschool teacher, para lang maipagmalaki ang kanyang luxury bracelet, ay sadyang inilabas ang kanyang kamay at nagkunwaring nagmamasahe ng balikat. At talagang, ang gintong bracelet ay agad na nakakuha ng atensyon ni Jang Eun-keong. Tinanong niya lang ng mabilis ang guro. Hindi niya inaasahang magsisimula itong magyabang. Pero bilang isang preschool teacher, paano naman mabibili ng kanyang kasintahan ang mamahaling regalo na ito? Kilala ko ba siya? Sa tingin ko hindi po. Nakikita ni Jang Eun-keong ang yabang ng guro at alam niyang lahat ng bagay ay may dahilan. Dahil siya ang guro ng kanyang anak, pinagsabihan siya ni Jang Eun-keong na maghinay-hinay. Sana ay hindi mo nasuotin ang mga aksesorya dahil baka masugatan ang mga bata. Hindi natuwa ang guro. Salamat sa payo pero alam ko ang ginagawa ko. Tinatanggal ko naman iyan pagdating ko sa paaralan. Naiintindihan ko naman na nag-aalala lang po kayo sa akin. Pero sobra ka na. Nakita ni Jang Eun-keong na walang paggalang ang guro kaya natawa na lang siya. Pero hindi lang ito tumigil, nagtanong pa ito. Inakusahan niya si Jang Eun-keong na ginagamit ang kanyang kapangyarihan para makialam sa personal niyang buhay. Sinabi pa niya na kinamumuhian niya ang mga taong ganoon. Hindi na nakapagpigil si Naeong, kaya agad siyang sumugod at sinabing hindi marunong makinig ang guro. May sumusuporta ba sa iyo kaya ganyan kakayabang? Nang makitang hindi nagpapatalo ang guro, binalaan siya ni Naeong na dapat alam niya ang kanyang lugar. Sa tingin mo ba bagay sa iyo ang bracelet na yan? Alam kong gusto mong umangat, pero hindi ka dapat maghangad ng hindi sa iyo. Nakakakilabot ka, hindi pa sapat ang panlalait, kaya itinapon niya mismo ang bracelet sa sahig. Nakita ng guro na inaapi siya ng marami, kaya nagawa niya lang na irapan si Naeong. Pagkatapos, nagkunwari siyang naawa sa sarili niya at ginampanan ng perpekto ang kanyang papel bilang isang ahas. Kaagad na naantig ang awa ni Miho. Nang makita siyang lumapit para aliwin siya, mas lalo pang umiyak ang ahas. Kaya, inilabas na lang ni Miho ang guro. Hindi niya inaasahan na tatakbo ito sa banyo at susuka. Sa kabilang banda, dahil sa pakikialam ni Miho, galit na ibinuhos ni Naeong ang kanyang galit sa dalawang bata. Nang makita ito ni Miho, agad niyang itinulak ang mga bata palayo. Kahit gagamit ka ng masamang paraan, dapat alam mo ang iyong hangganan. Sa pagharap sa matatanda, hindi ako nagsasalita. Pero bakit mo ginawa iyon sa mga bata? Nakita ni Naeong na simula nang pumasok si Miho sa mundo ng mayayaman, kinalaban na siya nito. Madalas pa siyang sinasabihan na dapat niyang gawin. Galit na sinabi niya kay Miho na umalis agad sa gusali. Kung hindi siya aalis, haharapin siya ng buong grupo ng mayayaman. Idineklara din niya na simula bukas, aalisin na siya sa listahan ng mga magulang. Nakita ni Miho na nagmamatigas ito sa kanya, kaya nagsimula siyang maghinala na may kinalaman siya sa kaso ni Eugene. Sa isang iglap, nawala ng kontrol si Naeong at sinubukang manakit ng tao. Agad siyang pinigilan ng ibang magulang. Lahat ay nag-isip na medyo sumusobra na si Naeong. Hindi niya matanggap ang galit na ito. Nagmamadaling sinabi niya kay Jang Eun-keong ang nangyari. Umaasang sasamahan siya nito sa pagpapaalis kay Miho sa mundo ng mga mayayaman. Si Jang Eun-keong, na nasa ilalim ng stress, ay ayaw makinig tungkol sa bagay na ito. Sinabihan niya si Naeong na huwag mag-iskandalo ng walang dahilan at manggulo ng iba. Kung hindi, ang pagtataksil ng iyong asawa ay mabubunyag. Nagulat si Naeong, hindi makapaniwalang nagtaksil ang kanyang asawa sa likod niya. Ngunit sinabi ni Jang Eun-keong na alam ng lahat ang tungkol dito. Noon lang na-realize ni Naeong na siya pala ang isang malaking biro. Hindi niya alam ang sitwasyon at patuloy na nagpapalabas ng peking kaligayahan online. Ang bagay na ito ay nagdulot ng matinding kahihiyan kay Naeong. Nagtaka siya kung bakit hindi ito sinabi ni Jang Eun-keong sa kanya ng mas maaga.
Ano nang dapat niyang gawin? Hindi ba't gusto mong inggitin ang iba sa iyong masayang pamilya? Sige, magpakitang gilas ka ulit bilang mag-asawang nagmamahalan. Bakit mo pa kailangang alamin ang totoo? Ang pagmamahal sa sarili na pinoprotektahan ni na iyong noon ay wala ng halaga ngayon. Galit siya at nagpakita ng isang mapanganib na ekspresyon. Tinatakot mo ba ako? Tinatakot kita. Huwag mong isipin na hindi kita kayang labanan ngayon. Mukhang alam din ni na iyong na ang HB ni Eugene ay naglalaman ng mga sikreto ni Jang Eun-kyo. At ang mga bagay na ginawa natin bago mamatay si Eugene. Ano, Kim Na-eong, kung ganoon, sabay tayong pupunta sa impyerno. Hindi pa natin alam kung gaano kahalaga sa iyo ang investment meeting. Kung ayaw mong magkaroon ng gulo bago iyon, sundin mo ang sinasabi ko. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Pero hindi alam ni Na-eong na ang kanyang impulsive na aksyon ay umabot na sa hangganan ni Jang Eun-kyo. Sa sumunod na segundo, dumiretso siya sa bahay ni Miho. Nagulat din si Miho sa pagdating ni Jang Eun-kyo. May dala itong 2 kahon ng baka para bisitahin ang anak ni Eugene. Pagkatapos, nagkunwari siyang pupunta sa banyo para palihim na makapasok sa opisina ni Eugene. Nagsimula siyang maghanap ng HB na may maraming sikreto. Ano nang hinahanap mo sa kwartong ito? Bakit mahilig kang pumasok sa kwarto ng ibang tao nang walang pahintulot? Iniisip mo bang kinuha ko ang mga gamit mo? Sobrang higpit mo naman. Binibisita ko lang ang mga bata. Dahil hindi niya mahanap ang HB, galit na umalis si Jang Eun-kyo. Sa kabilang banda, sa isang coffee shop, ang asawa ni Na-eong ay kasama ang ibang babae. Nang lumingon siya, tama nga na ang preschool teacher iyon. Dahil sa inis niya kay Na-eong kaninang umaga, halos malaglag ang kanyang sanggol, kaya pinilit niya ang kanyang kasintahan na dalhin siya sa ospital para magpatingin. Hindi nila inaasahan na makukuhanan ito ng litrato ng isang tao ni Jang Eun-kyo. Sa gabi, hindi pa rin umuwi ang asawa ni Na-eong. Kahit ilang beses siyang tumawag, walang sumasagot. Nagmamadaling bumaba si Na-eong para maghanap ng taxi. Nagkataon namang nakasalubong niya si Jang Eun-kyo. Nang makita niya ang pagmamadali ni Na-eong, alam niya kung ano ang nangyayari. Pero hindi pinansin ni Na-eong. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang asawa mo, sumama ka sa akin. Hindi alam ni Na-eong kung saan siya dadalhin ni Jang Eun-kyo. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi sumama. Hindi niya inaasahan na ang unang bagay na sinabi ni Jang Eun-kyo ay mang-iinis sa kanya. Ang asawa mo, araw-araw na nagtuturo kay Ara. At alam din ito ng ate ni Miho. Gusto ni Jang Eun-kyo na makita kung ano ang magiging reaksyon ng babaeng nagbantay sa kanya kaninang umaga pagkatapos marinig ang balita. Na-eong, galit na nagdesisyon na hilahin silang lahat. Sabi niya, kung mabubunyag ang aking sikreto, ang pinakamasama ay mawawalan lang ako ng dignidad. Pero kapag ang video sa VSGO ay na-public, ang kumpanya ni Jang Eun-kyo ay mababangkrap. Hindi mo ba alam? Buntis si Jo Ara. Nagsisinungaling ka. Sino ka para bigyan ako ng payo ngayon? Unahin mo muna ang sarili mo. Nasa bingit ka na ng bangin. Pagkatapos niyang magsalita, umalis siya ng mayabang. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang bumalik at mang-asar. Palagi kang nagmamayabang tungkol sa iyong asawa, pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nakakaawa ka. Nagkalagkad si Na-eong ng pagod na katawan pa uwi. Balak sana niyang harapin ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya magsimulang magsalita, sinigawan na siya nito. Bakit mo iniwan mag-isa ang bata? Ayaw mo na ba maging nanay niya? Nang marinig ito ni Na-eong, galit na galit siyang nagkuyom ng kanyang 2 kamay. Galit na tiningnan niya ang lalaking nasa harapan niya. Siya ang taong hindi niya kayang mabuhay ng wala. Bumagsak si Na-eong na hindi na kayang tanungin ang asawa at pagkatapos ay sumigaw siya ng masakit, tumakbo sa balkonahe. Gustong tumalon kaagad para tapusin ang kanyang buhay. Ngunit talagang hindi niya matiis. Kaya't siya ay nabuhay lamang sa masikip na bilog na ito. Kinaumagahan, pagod si Na-eong na nagbukas ng 6 na aparador ng kanyang asawa. Sinusubukang humanap ng lakas para patuloy na mabuhay. Nang siya ay nakahiga sa kama na nalulumbay, bigla siyang nakatanggap ng mensahe. Binuksan ni Naomi ang kanyang telepono at hindi alam kung sino ang nagpost ng larawan ng kanyang anak na babae at ng maliit na 3 at maraming komento ang naiwan sa social media na pinupuri sila. Ang tanging liwanag sa puso ni Naomi ay namatay at siya ay desperadong nagpost ng huling story. Ang mayamang nakatatandang kapatid na babae ay pinatay. Lumipat si Mio sa villa para alagaan ang kanyang 2 anak. Ngunit natuklasan niya ang 18 panandang pandagdag na larawan ng kapitbahay sa bahay. Ang larawan ay nagpakita rin ng braso ng isang babae. Gayunpaman, ang pulsera sa braso niya ay naramdaman ni Miho na pamilyar dahil ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay mayroon ding isa. Nang makita ito, nagulat si Miho at agad na tumakbo sa bahay ng kapitbahay gamit ang dahilan ng pagbisita kay Nayong upang magtanong tungkol sa kanyang asawa. Hindi inaasahan, natuklasan niya na tinapos niya ang sarili niyang buhay. Agad na dinala ni Miho si Nayong sa ospital. Ang asawa, na sa wakas ay nagpakita, ay hindi lamang hindi nagpasalamat, ngunit pinaghihinalaan pa si Miho na siya ang nag-udyok sa kanyang asawa na magkaroon ng ganitong pag-iisip at kasabay nito ay hiniling na panagutin si Miho. Nang maghanda si Miho ng mga gamit para sa mga bata papunta sa paaralan, hindi sinasadyang natuklasan ng bata ang isang is sa bag ng manika. Ngunit inakala lang niya na ito ay isang hiyas, kaya't inilagay niya ito sa bag ng manika at dinala sa paaralan. Hindi inaasahan, ang HB na ito ay naglalaman ng mga lihim ng lahat ng mayayamang magulang. Ilang araw na ang nakalilipas, may isang misteryosong tao na nagpadala ng anonymous na mensahe kay Miho na sinasabi sa kanya na dalhin ang HB sa parking basement para sa isang transaksyon. Ngunit binaliktad ni Miho ang buong bahay at hindi niya pa rin makita ang HB dahil alam
alam niyang tiyak na may kinalaman dito ang pagpanaw ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Walang magawa, binuksan niya ang computer ni Eugene para tingnan kung may makikita siyang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa wakas, nakita niya ang larawan ng AIDS. Naalala ni Miho na ilang beses na palihim na pumuslit si nga sa kwarto ni Eugene para hanapin ang AIDS. Sa sandaling ito, ang 80s gu ay dinala na ng anak ni Eugene sa kindergarten, ngunit dalawang malikot na bata ang kumuha nito at sinira. Gusto sana ng guro na ayusin ito, ngunit ayaw ng bata. Sa huli, inilibing na lang ang manika sa lupa. Inakala ng bata na ang manika ay tulad ng isang tao na patay na, kaya dapat itong ilibing ng maayos. Ngunit para sa pangangalaga sa kapaligiran, hindi ito inilibing ng guro. Nang hindi nakatingin ang bata, palihim niya itong itinapon sa basurahan. Gayunpaman, pagkaalis nila, pinulot ng isa pang bata ang manika. Dumating si Miho para sunduin ang mga bata pagkatapos ng klase, at sinabi ng bata sa kanya ang tungkol sa nasirang manika, at sinabi rin ang tungkol sa manika at sa mahalagang bato. Ang nagniningning na iyon ay pumunta na sa langit kasama si nanay. Agad na itinama ni Jai yun ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabing hindi iyon isang hiyas, kundi ang AFP ng kanilang ina. Sa sandaling ito, nalaman ni Miho na ang bagay na matagal na niyang hinahanap ay nasa kamay ng mga bata. Nagmamadali siyang tumakbo sa kindergarten, binagsak ang basurahan doon, ngunit hindi pa rin makita ang manika. Pauwi na siya, nagpadala si Jai ng mensahe na nag-imbita kay Miho at sa mga bata na pumunta sa bahay niya. At ang manika sa basurahan ay pinulot ng anak na babae ni Jai. Nang matuklasan ito, pinagalitan niya ang kanyang anak, sinabing kung may gusto siya, pwede siyang sabihin sa kanya at huwag na siyang mamulot ng mga bagay-bagay na parang pulubi. Mabilis na dinala ni Miho ang kanyang anak na babae sa bahay ni Jai. Habang kumakain, tinanong pa ni Miho si Jai, noong nabubuhay pa ang aking nakatatandang kapatid na babae, kaya ba marami siyang kinamumuhian? Pagkatapos marinig ito, hindi napigilan ni Jai ang tumawa. Nakita ni Miho na hindi rin niya gusto ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Dati, nang pumunta siya sa bahay ni Miho, palihim din na pumasok si Jai sa kwarto ni Eugene para hanapin ang AIDS. Nang maghanda si Miho at ang dalawang bata na umuwi, biglang sinabi ng anak na babae ni Jai sa kanila na maghintay sandali at pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto para kunin ang manika at ibalik kay Jai yun. Sa isang sulyap, agad na nakilala ni Miho na ito ang bagay na hinahanap niya. Ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Pagka-uwi niya, palihim niyang kinuha ang EXP mula sa manika. Gayunpaman, nang buksan niya ito, natuklasan niya na bawat file ay may password. Kaya't pumunta si Miho sa maraming tindahan, ngunit natakot silang gumawa ng krimen at hindi sila naglakas loob na i-hack ito. Ngunit sa huli, ibinigay ng may-ari sa kanya ang isang business card. Sinasabi sa kanyang subukang hanapin ang taong ito. Pauwi na siya, naglalakad si Miho habang nakikinig sa telepono, ngunit walang sumagot. Bigla siyang napansin na lahat ay tumitingin sa kanya na may kakaibang tingin. Hindi alam ni Miho kung ano ang nangyari. Nang makauwi na siya, nalaman niya mula sa video na naghihiganti si Cheong-a, nagpost online ng paninirang puri na mayroon silang masamang relasyon ni Miho at ang kanyang stepfather. Ang dalawang magkapatid ay hindi maganda ang relasyon at hindi na nag-usap sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, nagkita ulit sila at bigla na lang nag-logout si Eugene sa kakaibang paraan. Nagalit si Miho at agad na tumakbo para kausapin si Chelsea, at kasabay nito ay hiniling na ibalik niya ang kanyang reputasyon. Gusto ni Chelsea na gamitin ang bagay na ito upang pilitin si Miho na umalis dito dahil nag-aalala siya na makita nito ang nilalaman sa loob ng AIDS. Ngunit si Miho ay hindi rin madaling kalabanin. Tiyak na gagawin niyang magsisi si Chelsea sa ginawa niya. Pagkatapos umuwi ni Miho, biglang dumating ang pulis sa pintuan. Miho, kailangan mo munang sumama sa amin sa presinto. Ano? Anong nangyari? Ikaw ang suspect sa pag-udyok kay Eugene. Ako ang mastermind. Sa oras na iyon, malalaman mo kung sino ang dalawang taong gustong saktan ako. Pagkatapos misteryosong pumanaw ang nakatatandang kapatid na si Eugene, inaalagaan ni Miho ang dalawang anak ng kanyang kapatid araw-araw. Pagdating ng gabi, naglalambing ang dalawang magkapatid at gustong matulog kasama si Miho. Pumayag na lang siya sa kagustuhan ng mga bata. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalim ang pagmamahal niya sa dalawang magkapatid. Sa gabi, ayaw matulog ng mga bata at tumatakbo sila sa sala. Narinig ni Miho na may kumatok sa pinto at nang buksan niya ito, wala siyang nakita, ngunit natuklasan niya ang isang tambak ng basura. Ang baliw na ito, gumagawa ng ingay araw-araw. Hindi, di ba? Gumagamit ng soundproof na pader ang bahay ko. Dati, binalaan na kita na maging tahimik. Bakit hindi ka nakikinig? Bitawan mo ako o tatawag ako ng pulis. Tumawag ka ng pulis at buburahin kita. Subukan mo lang, alin man sa lumipat ka o ako ang lumipat. Naintindihan mo ba? Pagkatapos ng ilang sandali, sinubukan ni Miho na tumawag sa pulis, ngunit naalala niya ang banta ng lalaki. Natakot pa rin siya at ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay pumunta siya para hanapin ang tagapamahala ng gusali at humingi ng paumanhin sa nakatira sa ibabang palapag. Ang resulta, sinabi ng tagapamahala na dalawang matatanda ang nakatira sa ibaba at walang taong may tatoo tulad ng inilarawan ni Miho. Agad na napagtanto ni Miho na hindi simple ang bagay na ito. Naalala niya na gusto ni Cheong-a na paalisin siya sa villa. Mabilis na tumakbo si Miho pauwi at in-stalk ang Instagram niya. Tunay na nakita niya ang lalaking nag-claim na siya ay nakatira sa ibabang palapag. Nang handa na siyang tawagan si Cheong-a para tanungin, biglang tumunog ang doorbell. Nagmamadali si Miho na kumuha ng payong para depensahan ang sarili at binalaan niya ang tao. Sa labas na alam na niya kung sino ang nasa likod niya. Ngunit wala siyang natanggap na tugon. Kinolekta ni Miho ang lahat ng kanyang tapang at binuksan ang pinto. Ngunit nalaman niyang ang dumating ay sina Iun. Matapos siyang iligtas ni Miho, nagdesisyon
na siyang umalis sa hindi masayang pamilyang ito. Ngunit bago siya umalis, kailangan niyang hilahin si Chelona pababa. Pumunta si Nayon dito upang hilahin si Miho sa kanyang panig dahil nasa kamay ni Miho ang EXP na kinakatakutan ng lahat ng mayayamang magulang. Kasabay nito, umaasa rin siyang makuha ang lihim na larawan ng kanyang asawa. Bago sila umalis, nagkita sila at nagplano na bukas ay pupunta sila sa investment meeting sa kindergarten na inorganisa ni Chelsea upang ilantad ang kanyang tunay na mukha. Ngunit baka hindi sapat ang lakas ng dalawa. Sinabi ni Naomi kay Miho na maghanap pa ng mga kakampi at pagkatapos ay umalis siya. Gayunpaman, ang eksena na ito ay nakita ng lalaking may tattoo. Pagkatapos, agad na naaalala ni Miho ang mayaman na si Daon. Pagkatapos niyang yayain na lumabas, sinabi agad ni Miho na haharapin niya si Cheong-a. Ayon din ito sa kagustuhan ni Daon dahil kinasusuklaman niya ang mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sa tulong ng lahat, nahanap ni Miho ang ebidensya ng paninira ni Cheong-a sa kanya, ngunit hindi pa rin niya mabuksan ang password ng list. Nang mag-scroll siya sa Instagram ni Cheong-a, natuklasan niya na ang kanyang mga tauhan ay may parehong tattoo. Bumalik ang alaala ni Miho sa araw na namatay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Noong panahong iyon, sa elevator, mayroon ding isang lalaking may tattoo. Naalala ni Miho ang mga nangyari noong araw na iyon at tiyak na naitala din ng dashboard camera ng taxi ang lalaking may tattoo. Kaya't nagsimula si Miho na hanapin ang kasaysayan ng pagsakay sa taxi noong araw na iyon at nakipag-ugnayan sa driver. Matapos bigyan siya ng kaunting pera, matagumpay na nakuha ni Miho ang dashboard camera. Sa kasamaang palad, ang naitala lang ay ang likod ng lalaki. Mabilis na nagsimula ang investment meeting sa kindergarten ni Chelsea. Naging masikip ang trapiko sa buong Seoul, kaya't hindi makarating si Miho sa lugar. Hindi rin mapakali si Daon, nag-aalala sa kalagayan niya. Si Nayon naman ay nakatayo sa ibaba at walang tigil na tinatawagan si Miho. Ginamit ni Chelsea ang kanyang posisyon at gumawa ng mga kasinungalingan na may masamang relasyon si Miho at ang kanyang stepfather noong siya ay estudyante pa. Nang dumating siya dito, biglang misteryosong pumanaw ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Nag-udyok pa siya kay Nayon na kitilin ang sarili niyang buhay. Ang mga nangyayaring ito ng sabay-sabay ay malinaw na hindi nagkataon lang. Ayon sa patakaran, palalayasin si Miho at ang mga bata sa mayayamang bahay. Sa sandaling ito, sabay na lumitaw si Miho at Nayong. Nagulat ang lahat dahil magkasama ang dalawa. Direktang nasampal sa mukha si Cheong-a. Paano ito? Ang katotohanang sinasabi mo ay tila hindi tama. Mukhang maraming nangyari habang ako ay nasa ospital. Nakarinig din ako ng maling chismis tungkol kay Miho. Agad na binago ni Cheong-a ang usapan, sinabing ang chismis tungkol kay Miho at sa kanyang stepfather ay nagdudulot ng masamang epekto sa buong mayayamang mundo. Mahirap sabihin, sa tingin ko, ang taong nagpapababa sa iba. Ang taong gumagawa ng masamang epekto sa buong mayayamang lugar. Alam ng lahat na si Cheolga ang tinutukoy ni Daon. Sinubukan pa rin ni Cheolga na pigilan si Miho sa pagsasalita. Sinasabing hindi ito ang lugar para ipaliwanag ang mga personal na bagay. Ngunit hindi ito pinansin ni Miho at direkta niyang sinasalungat ang kanyang sinabi. Pinupuna ang walang batayang chismis ni Cheolga na nagdulot ng seryosong epekto sa kanyang buhay. Wala akong ginawang kasinungalingan laban sa iyo. Ito ang mga salita na personal na napost ng iyong high school classmate online. Cheolga, hindi mo pa nakikilala ang high school classmate ko, di ba? Ngumiti nang may paghamak si Miho at agad na kinuha ang voice recording ng lalaking iyon. Ito ang account ko. Hindi ko kailanman na-post ang artikulong ito. Malamang na nahack ang account. Sigurado ako, lahat ay lubhang nagulat nang marinig ito. Sinabi ni Miho na ang mga panlalait online ay na-post lahat ni Cheolga at nahack pa niya ang account ng kanyang kaibigan para mag-like at mag-comment sa post na iyon. Nag-hire pa siya ng tao para hanapin ang kanyang bahay at pilitin siyang umalis sa apartment. Sinubukan pa rin ni Cheolga na makipagtalo, ngunit direktang inilabas ni Miho ang ebidensya. Itinaas niya ang larawan ng lalaking may tattoo. Sino ang taong ito? Tiyak na mas alam mo kaysa sa akin. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit palaging gusto ni Cheolga na paalisin ako? Sa kabutihang palad, narinig ko rin ang sagot. Hindi sumagot si Cheolga at galit na umalis sa lugar. Habang siya ay nag-aalala tungkol sa bagay na ito, tumawag ang kanyang asawa na sinasabing hindi niya makontak ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Agad niyang napagtanto na may nangyari sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Kaya't hinanap niya ito sa lahat ng lugar na madalas niyang puntahan, ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakatanggap si Cheolga ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Nang magkita sila, gusto niyang patayin ang lalaking ito. Ngunit nang makita niya itong puno ng mga sugat, hindi niya napigilang tanungin kung nasasaktan ba siya. Matapos malaman ni Chelsea na ang kanyang kapatid ay gumawa ng krimen, hindi niya na napigilan ang kanyang damdamin. Cheol, kung mahuli ka, hindi lang ikaw, kundi tayong lahat ay patay. Hindi ito matatapos sa pagkakulong mo lang. Malalagay sa panganib ang ating kumpanya. Hindi mo ba alam? Pagkatapos ay inutusan ni Chelsea ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na maging masunurin at manatili doon at sinabi sa kanyang asawa na bantayan siya. Siya ang haharap sa problemang ito. Pagka-uwi ni Miho, biglang dumating ang pulis sa pintuan. Miho, kailangan mong sumama sa amin sa istasyon. Ano? Anong nangyari? Ikaw ang suspect sa pakikipagsabuatan sa pagtanggal kay Eugene. Ako ang mastermind. Sa oras na iyon, nalaman ko na pala na dalawa kayong gustong saktan ako. Itinaas lang ng kanyang asawa ang kanyang kamay. Ngunit si Eugene ay takot at naupo sa sahig. Pagkatapos ay gumiti siya at tinanong ang kanyang asawa kung paano niya siya haharapin.
hahanapin. Malinaw na siya mismo ang bumili ng mga sariwang bulaklak upang punuin ang bahay. Ngunit nag-post siya ng story na ipinagmamalaki na bumili ang kanyang asawa ng mga bulaklak para sa kanya pagkatapos ng trabaho. Sinabi niyang namimiss niya ako. Sobrang gusto ko ang sorpresa na regalo na ibinigay ng aking asawa. Sinabi ko na pagod ako at siya mismo ang pumasok sa kusina upang maghanda ng isang masarap na pagkain. Salamat, asawa ko. Mula nang ikasal, natuklasan ni Doron na ang kanyang asawa ay nabubuhay sa isang virtual na mundo. Sinabi niya sa pulisya na noong gabing iyon, sinadya niyang kausapin ng maayos ang kanyang asawa habang ang mga bata ay nasa field trip. Hindi inaasahan, siya mismo ang nagbuhos ng alak at ngumiti, nagtanong, pwede na ba akong maging tapat ngayon? Paano mo ako haharapin? Kinilabutan si Doron at naramdaman niyang mababaliw na siya. Hindi niya kinaya at nakipagtalo siya sa kanyang asawa. Sa kasagsagan ng galit, kinuha ni Eugene ang isang kutsilyo upang saksakin ang kanyang asawa. Hindi inaasahan, sa gitna ng pag-aagawan, nasugatan niya ang sarili. Nagmamadaling tumakbo si Doron sa silid, kinuha ang telepono upang tumawag ng ambulansya. Ngunit hindi pinansin ni Eugene ang sugat at tumakbo sa kanya at sinaksak siya. Nasaktan at nawala ng pag-asa si Doron, inilarawan niya ang mga nangyari noong gabing iyon sa pulisya. Sa katunayan, ang lahat ay gawa-gawang testimonya niya at ang layunin ay ibaling ang lahat ng responsibilidad kay Miho. Sinabi niyang tumanggap siya ng pera mula kay Eugene at mukhang misteryoso. Malinaw na pumasok ang dalawa sa bahay na magkasama, ngunit ayaw nilang malaman ni Dojun noong gabi na nag-away ang dalawa, pumunta rin doon si Miho, bago tuluyang mawala ng malay si Eugene. Hindi sinasadya, narinig niya si Eugene na tumatawag ulit kay Miho. Kahit na malabo ang kanyang kamalayan noon, malinaw niyang narinig ang kanilang pag-uusap. Sa oras na iyon, nalaman ko na pala na nagpaplano silang tanggalin ako. Mukhang pinaniwalaan din ng pulis ang sinabi ni Dojun at tinanong si Miho na parang kriminal. Kahit anong paliwanag niya, ayaw nilang maniwala. Miho, noong ika-negatibo 18 taon na nagkita kayo ulit at 10 araw bago nangyari ang insidente. Magkasama kayong tumawag sa isa't isa at nakuha ng tiki na tumanggap ka ng pera. Bukod pa riyan, malapit ka sa lugar noong namatay siya. Hindi namin kayang paniwalaan ang paliwanag mo. Nang marinig ni Nayun na nahuli si Miho ng pulis, agad siyang tumawag sa kanyang asawang abogado para humingi ng tulong. Pagpasok niya pa lang, nakita na niya na itinuturing na ng pulisya si Miho bilang salarin, kaya agad niya itong sinabihan na gamitin ang karapatan nitong manahimik. Dahil hindi ka kriminal, hindi mo kailangang ipaliwanag ang mga walang batayang akusasyon. Ang tanong na ito ay masyadong mapilit. Bakit mo siya tinatrato na parang suspect? Mula ngayon, hindi mo na kailangang magbigay ng anumang pahayag na makakasira sa iyo. Nang mapalaya si Miho, agad siyang bumalik upang alagaan ang dalawang anak ng kanyang kapatid na babae. Ngunit natuklasan niya na pinalitan na ang password ng pinto. Natakot si Dojun na baka may alam siya, kaya mabilis niyang siniraan si Miho at ipinakulong. Gusto ni Miho na tanungin siya ng direkta kung bakit niya ito ginawa sa kanya, ngunit kailangan ng pahintulot ng pasyente para makapasok sa zero. Nang umalis si Miho, nagmamadali ring umalis si Dojun sa ospital. Kahit na hindi pa gumagaling ang kanyang sugat, bumalik siya sa kumpanya. Nang malaman niyang nilinis ng iba ang kanyang opisina, galit na pinagalitan ni Dozon ang receptionist. Pagkatapos, agad siyang pumasok sa opisina at nilock ang pinto, naghahanap ng kung ano sa drawer. Ngunit hindi niya alam na si Miho ay sinundan siya. Pagkatapos makuha ang telepono na nakatago sa drawer, mabilis na binura ni Dozon ang lahat ng history ng chat at mensahe. Binura pa niya ang lahat ng kanyang mga kontak. Gusto lang sana ni Miho na imbestigahan ang impormasyon tungkol kay Dojun, ngunit hindi sinasadyang naibunyag ng receptionist na nandito siya. Pagkatapos niyang tapusin ang pag-delete ng telepono, naghanda si Dojun na umalis at nalaman niya lang na dumating si Miho para hanapin siya. Kaya naging maingat siya na parang natatakot na matuklasan ng iba. Gayunpaman, nang pumasok siya sa elevator para makahinga, biglang lumitaw si Miho sa harapan niya. Pumunta silang dalawa sa rooftop. Tinanong ni Miho si Dojun kung bakit niya siya sinasaktan ng ganito. Direkta siyang sumalungat, sinasabing ang sinabi niya sa pulis ay ganap na totoo at ang huling konklusyon ay nasa pulis pa rin. Ngunit alam ni Miho na kung hindi siya sinadya na magdulot nito, paano magkakaroon ng ganoong konklusyon ang pulis? Tinanong ni Miho si Dojun kung bakit niya siya gustong ipakulong at agad niyang sinisisi si Miho, sinabing ang lahat ay kasalanan niya at kung hindi mamamatay ang kanyang asawa. Hindi kita patatawarin. Tinitiyak kong magbabayad ka sa ginawa mo. Tiyak na ipapakulong kita. Mayroon din bang mga lihim si Miho na walang nakakaalam? Pagkatapos iwanan si Miho doon at nang makita niyang hindi siya sinundan, dali-daling tumakbo si Dojun sa basurahan sa ibaba at dinurog ang teleponong nakuha niya mula sa opisina at pagkatapos ay itinapon ito sa basurahan. Ang pulis na nagbabantay kay Dojun para imbestigahan ang kaso ay natutulog pa. Hindi nagtagal, hindi sinasadyang nalaman ni Miho na may anonymous na post sa mayayamang komunidad at ang layunin ay para magreklamo at humingi ng tulong ang mga ina. Noong huli, sa tulong ni Daon, si Miho ay nabigyan ng pagkakataon na makasali sa grupong iyon. Agad siyang bumalik sa bahay para hanapin kung may iniwang baka si Eugene. Dahil mula pagkabata, mayroon na siyang ugali na magdagdag ng panaklong sa ilang salita na gusto niya. Sa pamamagitan ng ugali na ito, mabilis na nahanap ni Miho ang post ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pumunta rin sila ng palihim sa kabilang panig. Paano kung may makakita sa kakaibang video sa laptop ng asawa ko? Sinusubukan
Sinubukan kong kumalma pero nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Sa video, gumagawa siya ng mga kakaibang bagay. Mukha kang bata. Marami ang nagsasabi niyan. Dinala mo ba ito? Gumuhit ang anak ko at magsisimula na tayo. Akala ko napanood ng anak ko ang nakakatakot na video na iyon. Nalaman ni Nayam na nagtataksil ang kanyang asawa sa guro ng kanyang anak. Ngunit hindi siya nangahas na hulihin sila sa akto dahil hindi niya maiwan ang lalaking ito. Kaya, inimbita na lang niya ang kabit na kumain sa labas, umaasa na maaari siyang pumunta sa bahay para maging yaya. Maaari mo bang alagaan si Arin sa bahay? Bigla na lang nag-resign ang yaya namin. Mahirap talaga para sa akin na mag-isa. Sa harap ng imbitasyon ni Nayon, ang mapagkukunwari ang kabit ay syempre pumayag. Kinabukasan, bago pumasok sa bahay ang asawa, binura niya ang mga mensahe sa pagitan nila ng kabit tulad ng karaniwan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang kabit sa loob mismo ng bahay. Nandito ka na pala, ang plano ni Nayong ay hindi lang ganoon kasimple. Ngayong gabi, balak niyang magkasama ang lahat upang kumain. Walang magawa si Chanam kundi ngumiti ng mapait at pumayag. Ngunit nang bigyan siya ni Nayong ng damit para magpalit, biglang natakot si Chanam at nagdahilan, nakalimutan kong mailakad ako ngayon kasama ang mga kaibigan. Sinabi niya na uwi lang siya para magpalit ng damit. Ang layunin niya ay iwasan ang nakakahiya na hapunan, pero paano naman hahayaan ni Nayon na magawa niya ang gusto niya? Sinabi niya na tinawagan niya na ang mga kaibigan ng asawa niya at sinabi nilang walang lakad ngayon. Nang hindi alam ni Chanam kung paano iiwas, biglang tumawag si Miho. Agad na sinunggaban ni Chanam ang pagkakataon. Bago pa siya matapos magsalita, kusang loob siyang nagsabi na siya ang hahawak sa kaso at makikipagkita siya ngayon para tulungan siyang ayusin ang ilang bagay. Nagulat si Miho dito. Sadyang inilagay ni Nayom ang 2 linya na pregnancy test kit sa banyo. Pagkatapos, masayang-masaya siyang nagdala ng soft drinks para sa kabit at sa anak at naghanda pa ng hapunan para sa kanila. Nagtanong ang kabit kay Nayon kung bakit hindi siya kumakain at pinapapaklang ang anak niya. Ganito na raw siya sa loob ng ilang araw. Ipinaliwanag niya na hinihintay niya ang asawa niya para kumain at kung kakain siyang mag-isa, malulungkot ito. Sabi niya pa na parang bata ang asawa niya at kailangan siya para alagaan ito. Hindi ko alam kung paano siya mabubuhay nang wala ako, sabi niya. Ang mga salitang ito ay labis na ikinainis ng kabit, ngunit hindi niya ito maipakita. Pagkatapos, sinabi ni Nayaong na masama ang pakiramdam ng tiyan niya. Sa una, hindi ito pinansin ng kabit, ngunit nang pag-isipan niyang mabuti, napansin niya na may kahulugan ang mga salita. Dahil sa nakaraang pagkakataon, ganoon din ang ginawa niya kay Nayaong, parang kaunti lang ang kinakain mo. Ah, masama ang tiyan ko nitong nakaraang araw. Gayunpaman, hindi ka rin kumain ng marami. Masama rin ang tiyan ko nitong mga nakaraang araw. Naalala ng kabit na sinabi niya noon na masama ang pakiramdam ng tiyan niya. Posible kayang may tinatago sa akin si Chanam. Ayaw niyang maniwala sa katotohanan na ito. Nawalan siya ng gana kumain. Galit na pumasok ang kabit sa banyo para kumalma. Hindi niya inaasahang makikita niya ang 2 pulang linya sa pregnancy test kit na iniwan ni Nayao. Labis siyang nagalit ngunit kinailangan niyang magpigil. Pagkatapos ng lahat, isa lang siyang kabit. Galit siyang tumitig kay Nayao. May problema ka ba? Bigla akong nakaramdam ng sakit, aalis na ako. Kaya pala, lahat ay plano ni Naomi. Pinulot niya ang pregnancy test kit na iyon sa maternity hospital. Ang layunin ay gawing isipin ng asawa na siya ay buntis. Pagkaalis sa bahay, galit na tinawagan ng kabit ang kanyang kasintahan dahil buntis din siya. Bakit bigla na lang nabuntis ang babaeng iyon? Hindi ba't sinabi mong hindi mo siya hinawakan? Kaya, bakit siya nabuntis? Ano ang plano mo? Huwag kang mainit ang ulo. Tatawagan kita mamaya. Hindi maabot ang numerong iyong tinawagan. Nakangiti si Dojun habang nakahiga sa kama. Naghihintay na matapos maligo ang babae at lumabas, handang gamitin ang mga bagong kagamitan. Ngunit nang tumunog ang telepono, agad siyang bumangon mula sa kama. Sinabi sa kanya ng abogado na dadalo rin si Miho sa party mamayang gabi. Wala nang gana si Dojo na maglaro at nagmamadali siyang bumalik sa villa. Natatakot siya na baka may mangyari habang inaalagaan ni Miho ang 2 bata. Pagkapasok pa lang niya sa kwarto, nakita niyang puno ng impormasyon sa kaso ng asawa niya ang pader na hindi mukhang sa isang taong walang alam. Dahil dito, kinabahan si Dojun. Galit niyang pinunit ang lahat ng impormasyon sa pader. Sa kabilang banda, dinala ni abogadong Chanam si Miho sa isang pagtitipon. Bukod sa asawa ni Chayaong, may 2 pang tatay na may anak. Nang malaman nilang gusto ni Miho na marinig ang tungkol kay Dojun, ngumiti ang lahat ng may masamang balak. Walang alinlangan din si Miho at uminom agad ng 3 shot pagdating. Bagamat ayaw nilang magbunyag ng masyadong marami, nagbigay sila ng kahit kaunting kapaki-pakinabang na impormasyon. Hindi pa nagtatagal, biglang inilipat ni Dojun ang villa niya sa pangalan ng asawa niya. Bakit? Posible kayang nabiktima siya ng asawa niya? Ano ba talaga ang ginawa niya na mali para ibigay ang bilyon-bilyong halaga ng bahay? Gaano kaya kalaki ang buwis sa regalo? Alam ni Miho na nagpapatawa lang siya sa mga lalaking ito. Ayaw na nilang magbigay pa ng karagdagang impormasyon. Kaya, umalis na siya. Hindi niya inaasahan na pagkaalis niya, nag-umpisa ng mag-usap-usap ang grupo. Hindi ba't kakaiba ang gusto ni Dojun? Mahilig pa siyang mag-video. Siguro nahuli siya kaya't inilipat niya ang bahay sa pangalan ng asawa niya. Pero hindi nila alam na sinadya lang ni Miho na umalis.
bigla siyang bumalik na ikinagulat ng lahat. Nagkunwari siyang naiwanan ang kanyang cellphone na naka-on ang recording mode. Si Chanam ay nagkunwari ring nanonood ng drama. Agad niyang ipinagbigay alam ito kay Dojun na labis na kinabahan at nag-alala. Inakala niyang iniimbestigahan siya ni Miho at maaga o huli may mangyayari. Kaya, tinanong ni Chanam si Dojun, may iba ka pa bang lihim na tinatago sa lahat? Agad na nagbago ang kulay ng mukha niya pagkatapos marinig ito. Sinabi ko na sa iyo ang lahat. Kung tutuusin, trabaho mo iyan. Para maitago mo ang mas malaking lihim, kailangan mong ibunyag ang maliliit. Huwag kang magmadali sa paghatol. Hindi mo alam kung ano ang hawak ko. Sa huli, mukhang nakakainis ang babaeng si Miho. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kanya. Habang nag-aalala si Dogon dahil ayaw siyang bitawan ni Miho, natagpuan na ni Miho ang isang hacker na dalubhasa sa pag-crack ng FB passwords at nakita ang mga nakakasuklam na video niya. Naalala niya na nakita rin ng anak niyang si Eugene ang nilalaman nito, kaya lalo siyang naawa sa bata. Akala niya, ito ang dahilan kung bakit pinatay ni Dojun ang kanyang kapatid. Kaya, galit siyang kinuha ang FSGU at pumunta sa kanya para magtanong, dahil barito kaya nag-away kayo ni Eugene at pinatay mo siya. Akala ni Dojun na may natuklasan na si Miho, ngunit sa huli, tungkol pa rin ito sa mga walang kwentang bagay. Akala ni Miho na yumuko siya dahil sa pagsisisi matapos siyang mabunyag. Sinabi pa niyang ibibigay niya ang FSB sa pulis at pinayuhan niya si Dojun na sumuko na kung nag-iisip siya para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Walang pakialam si Dojun, sinabi niyang matagal na itong alam ng pulis at maayos nang naresolba ang issue sa video at ni Eugene. Bukod pa rito, ibinigay na niya sa kanya ang villa at ang pamamahala sa ekonomiya. Bakit naman niya sasaktan ang kanyang asawa para sa isang lumanang issue? Sa huli, binalaan niya si Miho na huwag mag-aksaya ng oras sa pagiging pakialamero. Ngunit naniniwala pa rin si Miho na may tinatago si Dojun, kung hindi dahil sa video, siguradong may ibang dahilan. Bukod pa rito, bakit niya ako pinagbintangan ng pakikipagsabwatan? Sinundan ni Miho si Dojun para magtanong, ngunit bigla itong nagalit. Sinabi niyang umalis talaga si Eugene dahil kay Miho. Dahil sa pagdating niya, natakot si Eugene na mabubunyag ang kanyang nakaraan, kaya't hindi naging matatag ang kanyang katinuan. Kahit noong nag-aaway kami noong gabing iyon, baliw siyang nagtangka na saktan ang sarili niya gamit ang kutsilyo. Si Eugene ba ay nag-self-transition? Ang dahilan kung bakit nagsinungaling si Dojun sa pulis ay para lang maparusahan si Miho. Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Eugene sa telepono bago siya mag-self-transition? Mamatay ka, mamatay ka. Ang isang taong tulad mo ay masyadong nakakatakot. Namatay siya sa pag-iisip tungkol sa iyo at kinamumuhian ka hanggang sa huli. Miho, sana huwag kang tumakas sa katotohanan. Hinarangan ni Miho ang sasakyan dahil hindi siya makapaniwala na ito ang katotohanan. Ngunit walang pakialam si Dojun. Diretsong pinaharurot niya ang sasakyan at umalis. Pag-uwi ni Miho, agad niyang binuksan ang ASB na iniwan ng kanyang ate at hinanap ang impormasyon tungkol sa kanya. Nakita niya ang isang artikulo tungkol sa kanya. Ang pangunahing nilalaman nito ay dahil sa pagdating ni Miho ay at naging balisa si Eugene. Ang artikulo ay puno ng galit ni Eugene sa kanyang kapatid. Maraming beses siyang nagigising sa gabi at sumisigaw. Natatakot siyang mabunyag ang kanyang nakaraan. Eugene, ang isang taong tulad mo ay napakakatakot. Kung hindi dahil sa iyo, gusto kitang mawala. Gusto ni Eugene na mawala ka at kinamumuhian ka hanggang sa huli. Ang mga alaala mula sa nakaraan ay bumalik sa isip ni Miho. Kaya pala, si Eugene ang nag-post ng anonymous na artikulo na nag-aakusa sa kanya. Bakit tila mali ang lahat ng ginawa ni Miho? Nalaman niya na parang siya lang ang may nararamdaman pa para sa kanyang ate. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo at umupo si Miho sa isang sulok ng silid. Masakit para sa kanya na magdesisyon na kalimutan na ang tungkol kay Eugene. Kinabukasan, tumawag muli ang lolo, sinabing hindi tumitigil sa pag-iyak ang dalawang bata at wala siyang magawa. Sana ay makapunta ka rito. Ang totoo, medyo kakaiba. Bakit hindi umuwi si Doron paglabas niya sa ospital para alagaan ang mga anak niya? Sa halip, araw-araw siyang natutulog sa labas ng hotel. Hindi kaya mga hindi niya anak ang dalawang bata? Bukod pa rito, mukhang gumastos si Dojun ng malaking halaga para ayusin ang isang bagay. Bilisan mo at ayusin mo na. Dapat maayos ang lahat para sulit ang ginastos ko. Syempre, shit, wag mong babanggitin iyon, naiintindihan mo ba? Nang inaayos ni Miho ang kanyang mga gamit para umalis ng bahay, bigla siyang nakakita ng isang pakete sa harap ng pinto. Nakasulat dito na ipinadala ni Sim Hee-jung para kay Eugene. Samantala, tinatanong ni Dojun si Sim Hee-jung kung kilala niya ang taong nasa larawan. Sinulyapan lang ito ng madam at sinabing hindi niya kilala. Marami ang nagtatrabaho dito na umalis pagkatapos ng ilang oras. Hindi ko na matandaan ang marami sa kanila. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at umalis. Pero, biglang tinawag ni Dojun ang kabilang partido na biyenan. Agad na lumingon ang madam. Siya ba talaga ang tunay na ina ni Eugene? Sa oras na iyon, binuksan din ni Miho ang pakete. Sa loob ay isang susi at isang card. Ito ang ipinagpalit ko ng aking buhay sa pintuan. Nagulat siyang may isang pakete na may syrup sa harap ng bahay. Kinuha ito ni Miho at nakita na matagal ang pinirmahan ng kanyang ate ang pagtanggap sa item na ito. Sa loob ay isang susi at isang sulat kamay na card. Ang item na ito ay ipinadala ng isang babaeng nagngangalang Sim Hee-jung mula sa isang massage parlor. Pumasok si Miho at nakita ang madam na nakaupo doon. Mukhang hindi niya gusto ang mga taong nakadamit ng formal na tulad nito. Pagkatapos magsalita ng ilang salita, gusto niyang paalisin si Miho. Galit na tumalikod si Miho at umalis. Muntik na niyang makalimutan na tanungin
tanungin ang madam kung kilala niya ang isang taong nagngangalang Sim Hee-jung. Nagulat ang madam at hindi makapagsalita. Hindi siya sumagot, sa halip ay tinanong niya si Miho kung ano ang balak niyang gawin. Hindi rin sinabi ni Miho ang tungkol sa pakete, sinabi lang niyang gusto niyang linawin ang ilang bagay. Dahil sa mga tanong, nawala ng pasensya ang madam at pinaalis si Miho. Ngunit paglabas pa lang niya, biglang lumapit ang isang kapitbahay at hinanap ang madam. Tinawag niya itong Madam Sim. Biglang may naisip si Miho at tumakbo pabalik sa loob ng tindahan. Diretsong sinabi niya ang pangalan ni Sim Hee-jung sa harap ng madam. Nagulat ang madam nang marinig ito. Pagkatapos ay kinuha ni Miho ang pakete ng kanyang ate at tinanong si Hee-jung kung bakit niya ipinadala ang kakaibang bagay na ito kay Eugene. Naging mapagbantay ang madam at nagsimulang tanungin si Miho tungkol sa relasyon nila ni Eugene. Nag-isip sandali si Miho. Magkaibigan lang kami. Sinabi niya rin na nakita niya ang pakete sa harap ng pinto ni Eugene kaninang umaga. Nagulat si Hee-jung nang marinig ito at agad na kinuha ang pakete para tingnan ang petsa. Nakita niya na matagal na itong naipadala. Bakit ngayon lang niya natanggap? Bukod pa rito, may pirma pa ni Eugene. Pagkatapos, nalaman ni Miho mula sa madam na ang susi ay ibinigay ni Eugene sa kanya dati. Dahil nakakuha na si Miho ng ilang pahiwatig, nagsimula siyang magtanong tungkol sa relasyon ni Sim Hee-jung at Eugene at kung saan nanggaling ang dugo sa pakete. Nagbago ang ekspresyon ng madam nang marinig ito. Hindi lamang niya hindi sinabi ang anumang bagay sa kanya, direkta pa niyang pinaalis si Miho. Gusto pa rin ni Miho na magtanong. Kinalabasan, dali-daling tumakbo ang madam sa kanyang silid at isinara ang pinto. Bago pa dumating si Miho, nauna nang dumating si Dojun. Binigyan niya si Sim Hee-jung ng kaunting pera para magtrabaho para sa kanya, ngunit minasama ito ng madam. Hindi ako magbebenta ng anak para lang sa kaunting pera na ito. Inasahan na ni Dojun ito. Binigyan niya muli ang madam ng isang sulat. Binuksan niya ito at nang makita niya ang larawan, biglang dumilim ang mukha niya. Sinimula ni Dojun na sabihin ang kanyang layunin. Kung may taong nagngangalang Miho ang lumapit sa iyo, siguraduhin huwag kang magsalita. Nang umalis si Miho, agad na tinawagan ng madam si Dojun. Sinabi niya na pumunta si Miho para hanapin siya ngayon. Inilahad niya na alam na ni Miho ang tungkol sa susi. Nang marinig ito, galit na galit si Dojun. Pinagalitan niya ang madam dahil sa pagpapadala ng pakete. Ngunit ipinaliwanag ng madam na matagal na itong naipadala at pinirmahan ni Eugene noong una. Dapat mong alamin kung sino ang sadyang naglagay nito doon ngayon. Tinanong din ng madam kung may tinatago sa kanya si Dojun. Mukhang may naalala si Dojun at galit na galit siyang nagmura. Nang ibinaba ng madam ang telepono, naalala niya ang sinabi ni Miho na ipinadala ang pakete noong Oktubre 4. Kaya, sinimulan niyang suriin ang impormasyon ng order sa kanyang telepono. Malinaw na nakasaad doon na natanggap ng kabilang partido ang item noong Siyam-Thekfi ng Oktubre 5. Pagkatapos, binuksan niya ang balita tungkol kay Eugenia. Nang nag-log out siya ay bandang alas negatibo, 9 ng gabi ng Oktubre 5. Ikinumpara ng madam ang dalawang impormasyon na ito at naramdaman na tiyak na mayroong nakatago rito. Nagpakita rin siya ng ekspresyon na parang nahulaan niya ang lahat. Sa kabilang banda, pagkatapos makauwi ni Miho, nagsimula siyang maghanap sa internet ng mga larawan ng iba't ibang uri ng susi. Gusto niyang malaman kung anong uri ng kandado ang babagay dito. Pero sa huli, wala siyang nahanap kaya pumunta siya sa hair salon ng kanyang kapitbahay, si Sim Hee-jung. Habang nagpapagupit, sinubukan din niyang alamin ang impormasyon tungkol sa kanya. Hindi niya inaasahan na mayroon talagang pahiwati. Nang kinuha ni Miho ang larawan ni Eugene at tinanong ang may-ari ng tindahan, pumunta na ba rito ang taong ito? Bigla niyang nalaman na ang kanyang ate ay tunay na anak ni. Matapos makumpirma ni Sim Hee-jung, gusto siyang makausap ni Miho. Sinabi niya na gusto niyang imbestigahan ang dahilan ng pag-alis ni Eugene, ngunit nalaman niyang sarado na ang massage parlor. Kaya, pumunta si Miho sa isang locksmith malapit sa apartment ng kanyang ate at tinanong ang may-ari kung alam niya kung anong susi ito. Pagkatapos suriin ito, sinabi niya na ito ay susi ng locker sa lobby ng apartment, ngunit wala na ang card. Nagmadaling nagpasalamat si Miho at agad na tumakbo sa lobby ng apartment. Hinanap niya ang locker ng pamilya ni Eugene at ginamit ang susi para buksan ito, ngunit hindi ito sumakto. Kaya, diretsong hinila ni Miho ang pinto ng locker at hindi niya inaasahang may nauna na palang nagbukas nito. Walang laman sa loob. Kasabay nito, tumakbo si Dojun nang biglang tumawag si Sim Hee-jung. Ano ba talaga ang susi na iyon? Bakit kailangang imbestigahan ni Miho iyon? Huwag kang mag-alala, wala itong kinalaman sa iyo. Hindi mo man sabihin, alam ko kung ano iyon. Siguro, hindi ko dapat tinago ang bibig ko sa napakaliit na halaga ng pera. Sino ang naglagay ng express mail sa harap ng bahay ni Eugene? May iba pa bang tao sa pinangyarihan noong araw na iyon? Siguro ang bola mo. Manahimik ka. Ipinagpapalit mo ba ang buhay ng iyong anak? Kung tatawag ka pa tungkol sa bagay na ito, palihim kitang ililibing. Nagalit si Doron at agad na binaba ang telepono. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang misteryosong tao. Sa kabilang banda, wala siyang nahanap si Miho. Nang akala niyang aalis na siya, bigla siyang tumakbo sa isa pang locker sa tabi nito at sinimulan niyang subukan ang bawat lock. Kasabay nito, nagpadala si Dojun ng mensahe sa misteryosong tao. Sinisisi siya sa sadyang pagpapadala ng pakete na nagpahirap sa lahat. Ngunit sinabi ng misteryosong tao na ito ay parusa para kay Dojun dahil hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Gusto niyang makita ang kanyang itsura kapag siya ay nag-aalala. Galit na galit si Doron at sinabi sa misteryosong tao na siya ang
nagtatanggol sa kanyang asawa. Kasabay nito, natagpuan din ni Miho ang locker na tumugma sa susi. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang nasa loob. Sa totoo lang, hindi si Dojun ang totoong salarin. Noong gabing iyon, mayroong pangatlong tao na nagtatago sa likod ng pinto. Dahil si Eugene ay anak sa labas ng bago niyang asawa at para protektahan ang dangal ng sarili niyang anak, nag-imbento pa ang nanay ni Miho ng chismis tungkol kay Eugene. Sinabi niyang mahilig siyang makipag-date sa iba. Bukod pa rito, si Eugene mismo ang naglagay ng 3 bullet sa bag ni Miho. Kumalat ang chismis sa buong paaralan at hindi ito kinaya ni Eugene. Gusto niyang gamitin ang kanyang buhay para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Sa kabutihang palad, naligtas siya ng kanyang guro bago siya tumalon. Dahil dito, pinatawsik din si Eugene sa paaralan. Sumigaw siya para ibunyag ang totoong mukha ng kanyang stepmother. Ngunit itinuring siyang baliw ng mga tao sa paligid niya. Hindi rin alam ni Miho kung ano talaga ang ginawa ng kanyang ina. Pagkatapos noon, nagkaproblema sa negosyo ang ama ni Eugene. Ang pagkalugi ng pabrika ay humantong sa pagpapakamatay. Agad na kinuha ng mga nagpapautang ang lahat ng mahahalagang bagay sa bahay. Nang pinakawala ng magawa si Eugene, tinawagan niya si Miho. Ngunit, hindi sinagot ni Miho ang tawag. Sa halip, lumapit ang stepmother at sinimulan siyang bugbugin. Pagkatapos siyang bigyan ng kaunting pera, agad na inangkin ng babae ang lahat ng pera ng ama ni Eugene. Sa puntong iyon, desperado si Eugene at balak niyang magpakamatay. Ngunit sa huli ay nagpatuloy pa rin siyang mabuhay ng matatag. Pagkatapos ay nanirahan siya sa loob ng 2 taon sa massage parlor ng kanyang tunay na ina, kaya't natatakot siyang malaman ng iba ang kanyang nakaraan. Natatakot sa mapanghusgang tingin ng iba, ngunit sabik sa isang masayang tahanan, ang biyolohikal na ina ni Eugene na si Sim Hee-jung ay isang madam. Sinabi niya kay Miho ang tungkol sa mga nakaraang pangyayari. Sa oras na ito, nalaman lang ni Miho na siya pala ay isa rin sa mga may kagagawan. Sa simula, wala siyang alam dahil lagi siyang nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ina, kaya hindi niya sinasadyang nasabi ang mga salitang nakasakit kay Eugene. Galit na tumakbo si Miho patungo sa nursing home. Kailangan niyang hanapin ang kanyang biyolohikal na ina upang tanungin siya ng malinaw. Nagulat ang kanyang ina nang makita siyang dumating at inakala na bumibisita ang kanyang anak. Agad na itinulak ni Miho ang kanyang ina palabas ng napakabilis. Natakot ng husto ang ina na nahihirapang lumakad at agad siyang tumayo. Agad siyang sinampal at galit na pinagsabihan si Miho kung bakit niya ito ginawa sa kanya. Gayunpaman, ang sumunod na tanong ni Miho ay nagpatulala sa kanya. Tinanong niya ang kanyang ina kung siya ba ang mistress na sumira sa pamilya ng iba. Ang katahimikan ng kanyang ina ang nagbigay liwanag kay Miho. Nalaman niya na ang lahat ng sinabi ng ina ni Eugene ay totoo. Hindi niya maintindihan na ang kanyang ina na siya mismo ang mistress na sumira sa pamilya ng iba ay siya ring nagbato ng putik kay Eugene at nagpakalat ng walang batayang chismis tungkol sa kanya. Sumigaw si Miho at sinisi ang kanyang ina sa simula. Hindi rin alam ni Miho ang nangyari. Ang kanyang ina ay ganap na nagulat dahil ang kanyang anak na buong buhay niyang protektado ay tinanong siya sa ganitong paraan. Paano mo magagawa sa akin ito? Ang lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Ang kanyang ina ay labis na nagalit na siya ay nawala ng malay. Ngunit alam din ni Miho na wala siyang makukuha sa kanya. Kahit na ang kanyang biyolohikal na ina ay hindi magbubunyag ng anuman. Samantala, inihanda na ni Nayaong ang mga papeles ng diborsyo at inilipat ang lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Lihim din siyang naglagay ng listening device sa kotse. Walang kamalay-malay ang asawang si Chanam na iniisip pa rin kung paano haharapin ang nakakainis na mistress. Matapos ibaba ang tawag, agad niyang binlock ang numero. Wala siyang pakialam kung buntis ang mistress. Ngunit hindi siya makatakas. Kanina pa siya naghihintay sa baba upang kumapit kay Chanam. Nais niyang pakasalan at maging reyna. Ngunit hindi niya inaasahan na nilalaro lang siya. Pwede ba huwag kang magulo? Kailangan kong mag-divorce ka agad, buntis man ang babaeng iyon o hindi. Kung hindi, malalaman ng buong kumpanya ang tungkol sa atin. Sa tingin mo ba madali lang mag-divorce? Kung talagang buntis ang asawa ko at anak ko ang nasa sinapupunan, paano ko siya iiwan? Paano naman ang anak ko? Hindi ba't anak mo rin to? Ano na ngayon ang mangyayari sa anak ko? Sinabi mo na pakakasalan mo ako, bakit ayaw mong mag-divorce? Bukod pa rito, inakala pa rin ni Chanam na hindi mabubuhay si Nayun nang wala siya. Kahit na malaman niya ito, hindi siya makikipag-divorce. Patuloy na minanipula ni Chanam ang mistress. Alam kong buntis ka, hindi makikipag-divorce sa akin ang asawa ko. Kahit na mawala ang anak mo, hindi rin ako makikipag-divorce. Bukod pa rito, hindi ka dapat umalis sa tabi ko. Sa tingin mo ba nasa iyo ang karapatang pumili sa sitwasyon ngayon? Hindi alam ni Chanam na narinig ni Nayaong ang buong pag-uusap nila. Matapos ibigay ang huling mensahe sa mistress, umalis na si Chanam nang walang pasubali. Hindi kita mapapatawad. Hindi niya alam na narinig ni Nayaong ang lahat. Pagkatapos, agad siyang tumawag, ngunit pagkababa niya ng telepono, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Hindi na inisip pa ni Nayaong ang nangyayari. Samantala, nang buksan ni Miho ang safety box, nakita niya na isang punit na larawan lang ang nasa loob. Malinaw na may nauna nang nakarating dito. Nang lumabas si Miho, nakasalubong niya ang isang shipper mula sa parehong kumpanya ng nagpadala ng susi. Nalaman niya na natanggap ang package noong Oktubre 5 ng -9:09 ng gabi, eksaktong oras ng pagpanaw ni Yuri. Ibig sabihin, may ibang tao sa bahay ni Yuri noong gabing iyon. Kinuha niya ang package at ibinalik, kaya nagpunta si Miho sa management office upang tingnan ang footage ng TV. Gayunpaman, lahat ng TV's camera sa apartment ay naka-maintenance noong araw na iyon. Ang tanging makikita lang ay kung sino ang lumabas sa gusali pagkatapos ng insidente.
Hindi inasahan ni Miho na si Jai pala ang taong iyon. Kaya, sa kabila ng gabi, diretso siyang sumugod sa bahay at walang tigil na nagdoorbell. Ang kakaibang pag-ugali na ito ay nagpatanto kay Jai na may alam na si Miho. Natural, hindi niya binuksan ang pinto at hinayaan lang si Miho na maghintay sa labas. Bumalik si Miho sa bahay at binuksan ang EVC. Nag-aalangan kung dapat ba niyang panoorin ang mga file ni Jaehae. Ayaw niyang malaman ang masyadong maraming kasuklam-suklam na bagay, ngunit hindi niya rin mapigilang imbestigahan ang kaso ng kanyang kapatid. Sa pag-alala noong sinubukan ni Jae na makapasok sa kwarto ni Eugene, direktang pinuntahan ni Miho ang trabaho ni Jae para harangin siya. Ngunit hindi pala talaga gustong makipag-usap ni Jae kay Miho. Wala nang nagawa si Miho kundi ilabas ang EXT. Nang makita ito, nabigla si Jae at hindi makapaniwala na hindi pa pala nakikita ni Miho ang laman ng EXT. Inakala niyang ginagamit ito ni Miho para takutin siya. Nalaman na ampon pala ang anak ni Jae, ngunit itinuring niya itong parang tunay niyang anak at ayaw niyang malaman ng iba ang katotohanan. Kaya sinikap niyang itago ito. Nang magkaroon sila ng pagtatalo ni Eugene noong araw ng pagtatanghal, nagalit si Jae at nagpakalat ng chismis na sinasaktan ni Eugene ang kanyang anak. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Eugene at sinabihan na tigilan ang paggawa ng kwento. Ngunit hindi ito ang gustong marinig ni Miho. Bakit mo kinuha at ibinalik ang package? Iyon ang ipinagtataka ko. Ang package na sinasabi mo, anong package? Ano ito? Nang makita na hindi umamin si Jae, kinuha ni Miho ang video footage mula sa management office. Ngunit sinabi pa rin ni Jae na hindi niya kinuha ang package. Sinabi niyang pinuntahan niya lang ang ibang mga ina doon. Nang makita ang hindi naniniwalang mukha ni Miho, sinabi ni Jae na totoo ang sinasabi niya. Ngunit bigla siyang may naalala, noong nasa elevator ako, nakita ko ang asawa ni John isa ika-negatibo isa 0 palapag. Ang asawa ni John Samantala, si Doo Joon ay nakaupo sa computer ng kanyang asawa nang makita niya ang isang itim na bits. Dahil sa pagiging usisero, binuksan niya ito at narinig ang recording ng usapan ni Eugene at ang target ng killer. Ngunit bago pa matapos ni Doo Joon ang pakikinig, bumalik na siya. Si Eugene, na may dalang maraming gamit, ay nagmamadali na bumaba sa parking lot. Hindi sinasadyang nakita ni Jae ang eksena. Nagtaka siya at agad na sumunod. Nagkataon na nakita niya si Eugene na naglagay ng maraming mga drawing ng kanyang anak at ang itim na VSB sa safety box. Sa loob ng SSGU ay ang audio recording ng pag-upa niya ng isang tao upang patayin ang kanyang asawa. Kaya, naisip ni Jae na gamitin ito upang makipagdeal kay Dojun. Sa simula, hindi siya interesado, ngunit nang marinig niya ang tungkol sa itim na VSB, bigla siyang naging alerto. Ngunit nang bumalik si Jae para kunin ang EXT, wala na ito. Feeling ni Eugene na hindi ligtas ang EXT doon, kaya kinuha na niya ito. Sa sitwasyong ito, nagpanggap na kalmado si Jae at sinabi kay Dojun na ibigay muna ang pilak na VSB dahil mayroon itong bagay na kinatatakutan niya. Sa totoo lang, pareho silang walang EXT. Nagkataon na biglang umuwi si Eugene. Mabilis na hinila ni Dozo si Ze at nagtago sa isang sulok. Hindi inaasahan, umuwi si Eugene para makipag-away sa kanyang asawa. Galit na galit siya sa lalaking nagpahiya sa kanyang anak na babae. Narinig ni Jae ang lahat ng pagtatalo nila habang nagtatago sa likod ng pinto. Sa sandaling iyon, biglang nag-doorbell si Miho. Ayaw ni Eugene na masangkot ang kanyang kapatid, kaya binuksan niya ang pinto at pinagsalitaan si Miho. Pagkatapos ay agad na isinara ang pinto. Hindi niya inaasahan na iyon na pala ang huli nilang pagkikita. Sa gitna ng kaguluhan, sinaksak ni Dojun si Eugene at agad siyang namatay. Nakita ni Jae ang lahat habang nagtatago sa likod, ngunit hindi siya tumawag ng pulis. Dahil noon pa man, puno na siya ng inggit at galit. Pareho silang galing sa kahirapan, bakit si Eugene lang ang nabigyan ng masaganang buhay? Hindi makatarungan para kay Jae ang sitwasyon, kaya't ginamit niya ang pangyayaring ito para takutin si Doo Joon. Humingi siya ng 300 milyon won bilang bayad sa kanyang pananahimik. Mula noon, naging magkasabwat silang dalawa. Ngunit bakit naman kailangan patayin ni Doo Joon ang sarili niyang asawa? At bakit naman kailangan umupa si Eugene ng taong papatay sa kanya? Maaari siyang gumawa ng video na magkasama ang kanyang asawa at ang ibang babae, ngunit hindi ganoon kalala na dapat gawin ang ganitong bagay. Kinuha ni Miho ang punit na larawan mula sa kahon at pinapintura sa anak ni Eugene na buuin ito. Ang bata ay gumuhit ng isang pamilya na may 5 miyembro, ngunit malinaw na 4 lang ang miyembro ng pamilya ni Eugene. Natatandaan na minsan ay palihim na sinabi ni Eugene sa kanyang anak na mayroon siyang anak na babae sa kanyang dating asawa bago siya nagpakasal kay Doo Joon. Sa oras na ito, dumating din si Cheolga para tapusin ang laban na ito. Ibinigay niya kay Miho ang mga lihim ni Eugene na natuklasan niya noon. Sa loob ay ang larawan ng isang babae. Kung walang maling hinala, ito ang anak ni Eugene sa kanyang dating asawa. Sa ibaba ng apartment, may isang kakaibang tao na nag-spray ng pintura at minumura si Miho. Lumapit si Miho para kausapin siya, ngunit hindi inaasahan, napakainit ng ulo ng babae. Anak lang ba kayong dalawa? Bakit sila lang ang inalagaan niya? Paano naman ako? Papatayin ko kayo. Papatayin ko ang buong pamilya ninyo. Napansin ni Miho na ang babaeng nasa harapan niya ay may pagkakahawi kay Eugene. Sa totoo lang, hindi pa nakita ni Jua ang kanyang ina. Kaya, palihim siyang sumunod sa kanyang lola at inakala na si Miho ang kanyang ina. Bukod pa rito, dahil sa pag-aalaga ni Miho sa 2 bata kamakailan, lalong tumindi ang selos at hinala ni Jua. Nang marinig niya ang paliwanag ni Miho, nalaman niya na patay na ang kanyang ina. Ano? Patay na siya? Sayang naman, hindi ko man lang siya masusundo sa kabilang buhay. Nang makita ang kaawa
kawawa-awang babae sa harap niya, lalong nasaktan si Miho. Gustong malaman ni Jua ang kwento tungkol sa kanyang ina. Gusto niyang malaman kung bakit siya nawala. Wala nang nagawa si Miho kundi uwi si Jua. Isang fried rice lang ay sapat na para mapasaya ang bata. Samantala, natanggap din ni Dojun ang balita. Mabilis siyang nagmamaneho pa uwi dahil lahat ng kanyang mga sikreto ay may kinalaman kay Jua. Sa oras na ito, nakita na ni Jua ang wedding photo ng kanyang ina. Hindi makapaniwala si Jua at itinuro ang larawan. Ang lalaking ito ba ang asawa ng aking ina? Bitawan mo ako. Jua, bitawan mo ako. Jua, bitawan mo ako. Kilala mo siya. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakikita kailanman. Wala akong ginawang masama. Sabay kaming kumain at binilhan niya ako ng bag, dinala niya rin ako sa sinehan. Gusto ko siya dahil gwapo siya at napaka-generous. Nakakainis, narinig ni Dojun ang lahat mula sa labas. Alam niya na nabunyag na ang lahat, kaya galit na galit siyang tumawag at inutusan ang kabilang panig na patayin si Miho. Sa wakas, naintindihan na ni Miho ang motibo ni Dojun. Agad siyang nagpadala ng lahat ng impormasyon sa pulis. Nalaman na madalas mag-post ng mga video si Jua sa internet para mang-akit ng fans at nakakuha siya ng atensyon ng isang lalaki. Pagkatapos maging magkasama, nag-shoot pa sila ng video ng kanilang pakikipagtalik. Ngunit hindi inaasahan, nakita ni Eugene ang video at ang bida pa nito ay ang kanyang sariling anak. Kaya, sa gitna ng pagtatalo nilang mag-asawa, sinaksak ni Dojun si Eugene. Sa gitna ng gulat, tumakbo siya sa silid-tulugan para tawagin ang emergency services. Ngunit hindi inaasahan, sumunod si Eugene at sinaksak din si Dojun. Sa totoo lang, kung tumawag siya kaagad ng emergency, hindi siya mamamatay. Ngunit, gumapang si Eugene sa kabila ng kanyang sugat, pumunta sa silid upang hanapin ang ESP na mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Pagkatapos, pinigilan niya ang sakit at pumunta sa balkonahe para tawagan si Miho, humihingi ng tulong para burahin ang nilalaman nito. Sunod, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang basagin ang salamin ng bintana at itapon ang ESP sa labas, ngunit tuluyan na siyang nanghina. Kaya naman, ganoon ang naging posisyon niya na nakabitin sa balkonahe. Pagkatapos ihatid ni Miho at ng kanyang kasamahan si Jua sa bahay ng kanyang lola, may isang motorsiklo na mabilis na lumapit sa kanila mula sa likod. Pagkatapos dalhin ang kasamahan sa ospital, bumalik si Miho sa bahay. Sinimula ni Eugene ang paghahanap sa hardin. Hindi niya alam na nagtatago si Dojun sa likod at pinapanood siya. Hindi inaasahan, nakita nga ni Miho ang itim na beast. Sa puntong ito, naintindihan na ni Dojun ang lahat. Isinaksak ni Miho ang EXP sa computer at ang laman nito ay mga lumang larawan ng pamilya ni Eugene at isang audio recording. Ito ang pag-uusap ni Eugene at ng hitman. Ngunit pagkatapos magkasundo, bigla siyang nagsisi. Nang marinig ni Dojun ang bahagi, nagulat din siya. Wag na, nagsisisi na ako. Siguro nababaliw na ako. Paano ko magagawang upahan ang isang tao na saktan ang aking asawa? Nalaman lang ni Dojun sa sandaling iyon na mali ang pagkakaintindi niya sa kanyang asawa. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kumuha siya ng bato at habang si Miho. Naabutan niya si Miho na hindi nakatingin at sinubukan siyang patumbahin para kunin ang eggs. Gayunpaman, biglang tumawag ang kasamahan ni Miho. Nang marinig ni Dojun ang ingay, mabilis siyang umurong at nakaisip ng isang perpektong plano. Maya-maya, nakatanggap si Miho ng tawag mula kay Dojun. Sinabi ng lalaki na kinidnap niya ang panganay na anak ni Eugene at kung gusto niya itong iligtas, kailangan niyang dalhin ang eggs sa bodega. Walang pag-aalinlangang sumugod si Miho. Ngunit pagkapasok niya sa kotse, may kutsilyo na nakatutok sa kanyang leg. Sinubukan pa rin ni Miho na kumbinsihin siya, ngunit sinaksak siya ni Dojun. Wala nang nagawa si Miho kundi ibigay ang eggs. Binuksan niya ang telepono ni Miho at nakita na naipadala na niya ang mensahe sa pulis. Sa galit, agad niyang sinaksak si Miho na agad nawala ng malay. Hindi makontak si Miho kaya mabilis din na tinignan ng lahat ang kamera. Buti na lang at ginamit ni Dojun ang kotse ng kanyang kapitbahay. Sa loob nito, may listening device na inilagay ni Nayun para mag-record ng ebidensya. Napansin din ni Miho na nakatali sa likod ang bagay na ito. Lihim niya itong itinago sa kanyang katawan. Nang huminto ang kotse, biglang nahulog ang tatlong bulb. Pagkakita ni Dovon, agad niyang nakilala na ito ang pinakagusto ni Eugene. Kaya, siya nga ay may relasyon sa kanyang kapitbahay. Sa totoo lang, pagkatapos ng kasal, hindi nasiyahan si Dojun sa kanyang asawa. Nakita pa niya itong nagre-record ng video sa ibang tao. Para makaganti, palagi siyang nilalait ng kanyang asawa. Lihim siyang lumapit sa anak ni Eugene sa kanyang dating asawa. Ginaya niya ang profile ng isang 30 taong gulang na binata na walang asawa at mabilis niyang nakuha ang atensyon ni Jua. Ngunit, maya-maya lang, natagpuan ni Eugene ang mga gamit ng kanyang anak sa bag ni Dojun at mayabang siyang nagpakita ng ngiti. Galit na galit si Eugene at gustong-gusto na siyang patayin. Dinala ni Dojun si Miho sa kanyang pribadong ospital. Dahil tumawag na siya sa pulis para maalis ang hinala, kinuha ni Dojun ang kanyang telepono at nagpadala ng text sa sarili niya. Nagpanggap siya na nalason si Miho at pinilit siya ni Dojun na iniksyonan siya. May tao ba dyan? May tao ba dyan? Sumigaw pa siya. Huwag kang sumigaw, papatayin kita. Sa mahalagang sandali, may biglang dumating. Isa pala itong security guard na nagsabing isasara na ang pinto. Samantala, nagkaroon ng pagkakataon si Miho na makatakas. Kinuha niya ang pagkakataong magtago sa ilalim ng desk ng receptionist. Pagbalik ni Dozo sa silid at hindi niya nakita si Miho, agad siyang nagalit. Sapat na sana na manahimik na lang siya at magtago para isipin ni Dozo na umalis na siya ng ospital. Ngunit hindi inaasahan, kinuha niya
niya ang syringe mula sa basurahan para sa self-defense. Agad na narinig ni Dojun ang ingay. Habang sumisipol, lumapit siya at sinabi pa kay Miho ang isang napakalaking sikreto. Sa gabi ng kamatayan ni Eugene, hindi pala siya nawalan ng malay. Kung tumawag siya kaagad ng emergency, baka nabuhay pa siya. Ito pala ang dahilan ng pagkamatay ni Eugene. Nang marinig ito ni Miho, hindi na siya nakapagpigil. Galit siyang humawak ng syringe at sumugod kay Dojun. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagkakataong tumakas, ngunit walang ibang tao sa gusali. Paano siya tatalunin sa takbuhan? Sa sandaling ito, dumating na rin ang grupo ng mga mayayaman. Sa pamamagitan ng listening device sa katawan ni Miho, hinila siya ni Dojun sa rooftop at itinapon ang is. Wala nang ibang pagpipilian, itinulak niya si Miho sa bintana, nais niyang magpanggap na nagpakamatay ito. Ginamit ni Miho ang kanyang huling lakas para kumapit ng mahigpit sa bintana. Sa huling sandali, tinadyakan niya si Dojun na halos mahulog. Matagumpay na nakaligtas si Miho. Naaresto si Dojun. Upang mabawasan ang kanyang sentensya, pumayag si Jae na maging saksi at akusahan si Dojun. Samantala, umuwi si Nayaong at nakita ang mistress na umiiyak sa harap ng pinto. Sinabi ng mistress na umibig siya sa isang lalaking may asawa. Gusto raw siyang pakasalan ng lalaki, ngunit hindi pumayag ang kanyang konsensya. Hindi raw niya alam ang gagawin. Alam ni Nayaong kung sino ang tinutukoy ng mistress, ngunit nagkunwari pa rin siyang pinapayuhan ito at tinanong ang mga plano niya. Hinawakan ng mistress ang kanyang tiyan at humagulgol sa pag-iyak, na perpektong gumanap bilang isang mahina at malisyosong babae. Dahil ayaw makipag-divorce ni Chanam kay Nayaong, nais niyang gamitin ang pamamaraang ito para mag-away silang dalawa at maghiwalay. Ngunit hindi nahulog si Nayaong sa bitat. Sa halip, kinutya niya ito. Isang maling desisyon na gagawin kang mistress habang buhay. Sulit ba iyan para sa isang lalaki? Kawawa naman ang asawa at mga anak niya. Hindi naman siya mabuting asawa, kaya nga nagloko ang mister niya. Hindi ka sigurado. Hindi pwedeng hindi alam ng asawa iyan. Pero ano ngayon kung alam niya? Walang magbabago kahit malaman niya. Natatakot lang ako na nakuha na ng asawa ang lahat ng ebidensya para maubos ang lahat ng yaman ng lalaki at maging wala siyang pera. Pagka-uwi ni Chanam, nakatanggap siya ng mga papeles para sa divorce. Galit siyang nagtanong kay Naiun kung ano ang ginagawa niya, ngunit kalmado lang siya. Pumasok siya sa silid at kinuha ang lahat ng ebidensya ng pangangaliwa ng kanyang asawa. Natulala si Chanam at nais niyang magpaliwanag sa kanyang asawa, ngunit hindi niya alam na tinawag na ni Naiun ang moving company. Agad niyang inilipat ang lahat ng gamit ng kanyang asawa at nagpadala rin sa kanya ng huling mensahe. Ngayon, maaari ka nang umalis sa bahay ko. Si Chanam, na isang international lawyer, ay natalo sa kanyang sariling kaso. Noong nabubuhay pa si Eugene, nais niyang itago ang totoong kaligayahan na para sa kanya. Ngunit sa huli, ang gusto niyang protektahan ay ang peking kaligayahan.